Kabanata 1271 hanggang 1280. Kabanata 1271 Paghahanap ng mga bihirang kayamanan sina Yusuf Zoc, Alden Baxter, at Leonidas King ay naghiwalay ng landas, at si Leonidas King ay pumasok sa Guard City sa Hilagang Kanluran upang hanapin ang mga bihasa sa formation, dahil pamilyar lamang siya sa paglalagay ng mga celestial formation noon. Para masiguro ang pagiging perpekto ng God Array, kinailangan din niyang pagbutihin ang kanyang pagkatuto. Bumalik din si Yusuf Zoc sa Guard City sa Hilagang Kanluran, naghahalongkat sa iba't ibang kalye at eskinita, paminsan-minsan ay bumibili ng ilang libro, at kung minsan ay ilang bihirang kayamanan. Sa kabilang banda, si Alden Baxter ay nagtungo sa isang mas malayong lungsod, patungo sa gitnang rehiyon, at siya rin ay bumili ng mga bihirang kayamanan. Naghiwalay ang tatlong individual, na siyang simula ng kanilang mga pagsisikap. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa lungsod ng Guardia sa Hilagang Kanluran, nakarinig si Yusuf Zoc ng balita tungkol sa matako na halimaw ng bundok ng libong buto, nawala na ang halimaw, gumuho ang altar, at sinasabing nakuha ng pambihirang babae ang instrumentong daw mula sa altar. Nang siya ay matinding pinaglabanan ng mabubuting apo ng 8 dakilang pamilya, sinugatan niya sila at pagkatapos ay sumabog sa kalangitan at umalis. Oo, nilaybot niya ang espasyo nang umalis siya. Gaya ng maaaring malaman ng isa, ang mga kayang maglakbay sa kalawakan ay karamihan ay nasa kaharian ng Hari ng Diyos, na nagpapahiwatig na ang magandang babaeng may mahabang buhok at mahabang paa ay kahit papaano ay nasa antas ng isang hari ng Diyos. Hindi sinasadyang narinig ito ni Yusuf Zoc at hindi niya ito masyadong pinansin, dahil sa sandaling ito, nasa labas siya ng tirahan ng isang prominenteng pamilya sa Guard City na may apelyidong Gould. Ang pamilya Gould ay maituturing na isang makapangyarihang sambahayan sa Guard City at itinuturing pang ang isang ikatlong klaseng angkan sa Heavenly Realm. Ang pamilyang Gould ay kamag-anak ng pamilyang Arellano ng 8 dakilang pamilya. Sinasabing ang kapatid na babae ng matandang Panginoon ng pamilya Gould ay nagpakasal sa pamilyang Arellano, at pagkatapos noon, umangat ang kapalaran ng pamilya Gould. Ang matandang Panginoon ng pamilyang Gould ay nanirahan sa Guard City ng may kahinhinan, bagaman walang nang ahas na pukawin sila. Total, ang pamilyang Gould ay mga biyenan ng pamilyang Arellano ng 8 dakilang pamilya, kaya sino ang mga ngahas na maghanap ng gulo sa pamilyang Gould? Ang dahilan kung bakit naroon si Yusuf Zoc sa harap ng tarangkahan ng pamilya Gould ay dahil nitong mga nakaraang araw ay naging kaibigan niya ang isang batang Panginoon ng pamilya Gould, na nagngangalang Gould, ang ikatlong batang Panginoon, ang pangatlo at bunsong anak na lalaki ng matandang Panginoon na may 3 anak na lalaki at 16 na anak na babae. Si Gould III Young Master ang pinakapinalayaw. Si Gould III Young Master ay isang napaka-playboy sa Guard City, mahusay sa lahat ng uri ng pagpapakasesa, maging ito man ay pag-inom, pagsusugal, o iba pa. Ngayon, dinala siya rito ni Gould III Young Master. Pagkatapos maghintay ng halos kalahating oras, mabilis na tumakbo palabas ng pangunahing gate si Gould III Young Master, kumaway kay Yusuf Zoc, at nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa. Ang ikatlong batang Panginoon ni Gould ay umuwi upang magnakaw ng isang bagay, at ang bagay na ninakaw ay isang Tai-Chi chair, ang pinakamahalagang pag-aari ng pamilya Gould. Tumakbo ang dalawa sa 6 na kalye ng sabay-sabay at sa wakas ay huminto sa isang tea house, kung saan pagkatapos uminom ng tig-iisang tiko ng tsaa, ibinalik ni Gould III Young Master ang kanyang kamay at kumuha ng isang blok ng kahoy na kasinlaki ng itlog. Tama, isang blok lang ng kahoy, gawa sa rosewood, na naglalabas ng amoy ng sandalwood, na may napakagandang hilatsa, malinaw na dekalidad na kahoy. Hindi ko talaga nang ahas na nakawin ang buong upuan, tutal, regalo iyon ng pamilyang Arellano sa aking ama para sa kanyang kasal, pinahahalagahan niya ito na parang hiyas, kaya kung mawala ito, babalatan niya ako ng buhay. Ngayon ko lang nakuha itong piraso ng kahoy na ito, nagpagawa ako ng ibang kahoy para ibalik ang pirasong nilagari ko. Ito pala ang maalamat na Divine Dragonwood. Kinuha ni Yusuf Zoc ang hindi gaanong kalakihang blok ng kahoy at sinimulang kalikutin ito. Ang dahilan kung bakit niya nilapitan si Gould III Young Master ay dahil narinig niya na ang pamilya Gould ay may Tai-Chi chair na gawa sa kahoy ng banal na dragon. At ano ang kahoy ng banal na dragon? Sinasabing nagmula ito sa 9 na malalaking puno ng sinaunang panahon, ang mga punong ito ay umabot sa himpapawid,
malalago at mabango hanggang sa punto na maraming dragon ng sinaunang panahon ang mananahan at maglilinang sa mga sagradong puno ng dragon na ito, magtatayo pa ng mga pugad, umiibig, at iba pa. Masasabing kayang makaakit ng mga dragon ang Divine Dragonwood. Siyempre, ang banal na kahoy ng dragon ay mayroon ding isa pang epekto, na siyang nagpapahaba ng buhay at tumutulong sa isang tao na pakalmayan ang isipan, na nagbibigay ng napakalaking tulong sa paglilinang. Sa kaharian ng langit, mayroon ding alamat na noong sinaunang panahon, ang kaharian ng langit ay nasa kaguluhan, na humantong sa paglitaw ng maraming Yangchen, at sa panahong iyon, ang maraming kalangitan ay hindi pa nahahati, kaya iisa lamang ang mundo. Biglang lumitaw ang 10 Yangchen, na naging sanhi ng pagkasunog ng lupa, hindi mabilang na mga tao ang inihaw ng buhay, at lahat ng nilalang ay naharap sa isang sakuna ng kamatayan. Habang nasusunog ang mundo, bagamat nasunog din ang 9 na banal na puno ng dragon, ang kaibuturan ng mga puno, ang kaibuturan ng puno ng dragon, ay nanatiling malamig hanggang buto. Kahit gaano pa masunog si Yangchen, hindi nito kayang sirain ang Divine Dragonwood. Maya-maya, isang sinaunang dakilang Diyos ang lumitaw na may hawak na banal na pana, at nagpakawala ng 9 na palaso mula sa 9 na Dragon's Tree Course, na sumire sa 9 sa mga Yangchen, at isa na lamang ang natira. Ito ay isang mito mula sa kaharian ng langit, nang unang marinig ito ni Yusuf Zok, parang katulad ito ng sumunod na alamat tungkol sa pagbaril sa mga araw, na may halos parehong premisa. Kaya, naging interesado siya sa isang upuang gawa sa kahoy ng banal na dragon na pagmamayari ng nakatatanda sa pamilyang Gould at pagkatapos ay napalapit sa 3 batang Panginoon ng mga Gould, sinamahan siya sa kanyang kabaliwan, hanggang sa maging pamilyar na siya rito. Pagkatapos noon, kasabay ng isang malaking alok, ipinaalam na niya sa 3 batang Panginoon na kahit hindi ang buong upuan, sapat na ang isang maliit na piraso ng kahoy, at sa katunayan, dinalhan siya ng 3 batang Panginoon ng isang maliit na blok ng kahoy. Sinasabi ko sa iyo, ang ganitong uri ng banal na kahoy ng dragon, tanging ang pamilyang Arellano ng 8 dakilang pamilya lamang ang mayroon nito. Nang ikasal ang tiyahin ko sa pamilyang Arellano, partikular na kasama sa kanilang dot ang isang upuang Divine Dragonwood. Salamat, narito ang 5 milyong Spirit Stones. Ibinigay ni Yusuf Zok ang napagkasunduang presyo sa 3 batang Panginoon ng mga Gould. Ang 3 batang Panginoon ay hindi naman talaga nagkukulang ng pera, pero masyado siyang magaling manggulo, kaya ang baon mula sa kanyang pamilya ay hindi kailanman sapat. Hehe, akin na ang pera para sa tsaa. Tumawa ang 3 batang Panginoon, Kuya Nash, napakabukas palad mo, galing ka ba talaga sa pamilya Nash? Ano sa tingin mo? Kumurap si Yusuf Zok. Kalimutan mo na, hindi na ako manghuhula, pero anong mga basura ang binibili mo nitong mga nakaraang araw, para saan mo kailangan ang mga ito? Para sa cultivation, haha, sige, hahanapin ko si Eden King, gusto mo bang sumama? Tumawa si Yusuf Zok. Tinawag niya ang kanyang sarili na Abraham Nash, at sa kaharian ng langit, ang apelyidong Nash ay hindi karaniwan. Kapag binanggit ang apelyidong Nash, maiisip ng sino man ang pamilyang Nash mula sa 8 mahusay na pamilya, kaya dahil sa pagiging mapagbigay ni Yusuf Zok at misteryosong hindi malinaw ang kanyang antas ng cultivation, kahit na nag-aalala ang mga tao sa kanya nang malapit na siya, hindi rin nila siya pananggahasan na masaktan ng husto. Maganda naman ang kalagayan niya sa Guard City, at naging kaibigan pa nga niya ang anak ng City Lord. Kalimutan mo na ang prutas na yang-yang sa likod bahay ni Eden King, hindi ko yan maibibigay sa'yo, walang lakas ng loob si Eden King. Napangiwi ang 3 batang amo ng mga Gould. Pwede ba akong kumuha ng dahon? Pwede ba akong kumuha ng sanga? Masayang sabi ni Yusuf Zok. Ang mga kayamanan ng kanyang pamilya ay binabantayan lahat ng mga taong dedikado, mahirap, mahirap, mahirap kung gusto mo, bakit ang pamilyang King ay katulad ng aming pamilyang Gould, parehong mga pamilyang nasa 3 uri. Dahil iyon sa prutas na yin-yang. At sa tuwing nahihinog ang prutas na yin-yang, may dumarating na malaking putok at kumukuha ng 70% nito, at 10% na lamang ang natitira para sa pamilyang hari. Sa asensya, binabantayan lang ng pamilyang hari ang prutas na yin-yang para sa iba. Kung gagana man o hindi, tingnan natin mamaya, tara uminom tayo kasama si Eden King. Natatawang sabi ni Yusuf Zok, hehe.
Sa balon sa likod bahay ng pamilyang hari, isang taon ay sumibol ang isang halamang gamot, at noong una ay walang pumansin, ngunit kalaunan ay nagbunga ang halamang gamot ng 18 bunga, 9 na itim at 9 na puti, saka napagtanto ng pamilyang hari, ito pala ang maalamat na prutas na yinyang na tumutubo sa balon. Nang kumalat ang balita, alam ng pamilyang King na hindi nila maaaring itago ang ganoong kayamanan, kaya maagap silang nakipag-ugnayan sa pamilyang Arellano na kabilang sa 8 dakilang pamilya, pati na rin sa pamilyang Arellano. Pagkatapos, dumating ang mga tao mula sa pamilyang Arellano, na nagsasabing ito ay pambihira at kakaiba, dahil ang prutas na yin-yang ay natural na tumutubo, hindi isang bagay na kayang linangin ng mga banal, kaya kung puputulan para itanim, tiyak na mamamatay ito, kailangan itong patuloy na tumubo sa balon. Sa ganitong paraan, ang pamilyang hari ay napasailalim din sa proteksyon ng mga Arellano. Kapag hinog na ang prutas na yin-yang, ang mga tao mula sa pamilyang Arellano ay kumukuha ng 16 na prutas, at 2 na lamang ang itinitira para sa pamilyang hari. Hindi plinano ni Yusuf Zoc na kunin ang mga bunga, ang mga buto, ugat, o tangkay lang ng mga ito ang sapat na. Gusto niyang maglinis ng lupa para sa pagsasaka, para magsaka ng malawak na bukirin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1272 Paghubog ng pagkatuto si Eden King mula sa pamilyang King ay mas mangmang pa kaysa kay Leonidas King. Mabibili kita ng dahon sa halagang 10 milyon, kung hindi ay huwag kang mag-abala. Iyan ang presyong sinabi ni Eden King. Sige, parang tubig lang ang ginagastos ni Yusuf Zoc, at marami sa Guard City ang nakakakilala sa isang ginoo mula sa pamilyang Burger na mapagbigay sa paggastos, madalas na nakikitungo sa mga tao at nakikipagkaibigan sa mga maimpluwensya. Sa katunayan, wala na siyang ibang pagpipilian, dahil para makuha ang mga natatanging kayamanang iyon, kinailangan ni Yusuf Zoc na makihalubilo sa mga walang kwentang ito, dahil ang kanilang mga pamilya lamang ang nagtataglay ng mga pambihirang kayamanan, saan pa makakahanap ng mga ganitong hiyas sa merkado. Siyempre, may natitira pa siyang pera. Total, nakapatay na siya ng isang advanced divine person at isang lower heavenly god, at ang mga spirit stone sa kanilang mga singsing ay umabot sa halos 1 bilyon. Lalo na ang singsing ni Jackson Burger, ang mababang Diyos sa langit, na naglalaman ng mahigit 900 milyon. Alam ni Yusuf Zoc na ang halagang ito ay malamang na pinaghirapan ng mga alipin at hindi pa nga naibibigay. Kaya naman, gumastos siya ng pera na parang tubig, at iginalang siya ng lahat ng mga batang Panginoon, hindi dahil sa anumang bagay kundi dahil sasagutin niya ang mga gastusin sa kanilang pagkain at pag-inom. May mga benepisyo ang pagiging isang batang kontrabida, dahil kapag nagkaroon ng pagkakataong umani ng malaking kita, guguluhin nila ang kanilang isipan para matapos ang mga bagay-bagay. Sina Eden King at Leonidas King ay ganoong mga tao, kaya pagkalipas ng 2 oras, isang dahon ng pulang prutas ng abaka ang nasa kamay ni Yusuf Zoc, at 10 milyong spirit stone ang ibinigay kay Eden King. Ang tinatawag na pulang prutas ng abaka, na binubuo ng parehong elementong yin at yang, ang puting prutas na tinatawag na yang fruit at ang itim na prutas na tinatawag na yin fruit. Ang prutas na yang ay dapat kainin ng mga lalaki at ang prutas na yin naman ng mga babae. Kung direktang kakainin, maaari nilang palitan ang hindi bababa sa 300,000 taon ng mahirap na paglilinang, at kung gagamitin kasama ng iba pang mahiwagang sangkap upang gumawa ng mga elixir, ang mga epekto ay maaaring mas matindi pa. Siyempre, sa kaharian ng langit, ang 300,000 taon ay isang sandali lamang, at ang pulang prutas ng abaka ay nagpapaikli lamang sa oras na kailangan upang isulong ang kultibasyon ng isang tao. Pagkatapos humiwalay kina Eden King at Leonidas King, nakipagkita si Yusuf Zoc kay Zachary Zhou mula sa Guard City. Kilala ang pamilyang Zhou sa alchemy, at sikat na sikat sila sa lungsod. Ang pamilya ay hindi umaasa kan-inuman, ngunit itinuturing pa rin itong isang ikatlong antas na pamilya dahil sa kanilang mga ninunong lihim na pamamaraan ng alchemy. Umaasa lamang sa alchemy, ang pamilyang Zhou ay nakahanap ng lugar para sa kanilang sarili sa Guard City, at maraming pamilya ang nagsisikap na makuha ang kanilang pabor. Sa kasamaang palad, kung ang magagandang materyales ay hindi maaaring gawing elixir, nasasayang lamang ang mga ito. Sa makatuwid, tanging ang mga makakagawa ng mga elixir ang may mahahalagang materyales.
Nilapitan ni Yusuf Zoc si Zachary Zhou dahil nabalitaan niya na ang pamilya Zhou ay may sariling hardeng panggamot, na nagtataglay ng 3 uri ng pambihirang kayamanan. Dalawa sa mga ito ay matatagpuan pa rin sa Heavenly Realm, ngunit ang huli ay natatangi sa kanilang pamilya. Ang natatanging kayamanang ito ay tinatawag na aired hemp fruit, na walang malaking epekto sa sarili nito, ngunit kaya nitong in-neutralize ang lahat ng iba pang gamot, na pumipigil sa pagsabog ng pale furnace habang nasa alchemy, at lubos na nagpapataas ng tsansa ng matagumpay na pagbuo ng tableta. Halimbawa, kung ang isang baguhan ay nagsasagawa ng alchemy, ang hindi wastong operasyon ay maaaring magdulot ng pagsabog. Ngunit kung ang pulang prutas ng abaka ay dadagdag sa pale furnace, mapipigilan nito ang pagsabog ng pagan at mapapawalang bisa pa ang lahat ng mga katangiang panggamot, na lubos na magpapataas ng antas ng tagumpay ng paggawa ng mga elixir. Dahil sa pulang prutas ng abaka, ang pamilyang Zhou ay kilalang-kilala sa alchemy, alam ng lahat sa kanilang pamilya kung paano gumawa ng mga elixir. Natural lang, mayroon din silang mga interaksyon sa ang 8 dakilang pamilya. Kung may sino man mula sa 8 dakilang pamilya ang nagnanais ng pulang prutas ng abaka, ibibigay ito ng pamilyang Zhou, sa gayon ay magpapaunlad ng mabuting ugnayan. Hindi inaapi ng 8 dakilang pamilya ang pamilyang Zhou, sa kabaligtaran, sila ay medyo magalang. Gusto ko ng pulang prutas ng abaka, sabihin mo ang presyo mo. Matapos mahanap si Zachary Zhou, dumiretso si Yusuf Zoc sa punto. Wala na. Kahapon lang, may humingi nito mula sa pamilyang Burger ng The 8 Great Families, at hindi namin ito maibigay. Namumulaklak ang bagay na ito kada 100,000 taon, at namumunga kada 100,000 taon, kaya ito ay isang siklo ng 200,000 taon. Bumalik ka sa akin pagkatapos ng 200,000 taon, at titingnan ko kung makakakuha ako ng isa para sa iyo. Para akong itinutulak palayo sa mga siglo papunta sa hinaharap, buntong hininga ni Yusuf Zoc na may mapang asar ng ngiti, ramdam ang katusuhan ng sambahayan ng mga Zhou. Kung gayon, pumapayag na ako sa pangalawa sa pinakamahusay, mayroon ka bang mga buto ng pulang abaka? Bigyan mo ako ng isa, sabihin mo ang presyo mo. Wala rin sa akin yan. Isa pa, wala itong silbi sa iyo. Umiling si Zachary Zhou, sino sa 8 dakilang pamilya ang walang hardeng panggamot? At sa kanila, ang mga nagbubukid ng mga hardin ay pawang lubos na bihasa. Pero tanungin sila, kaya ba nilang linangin ang pulang bunga ng abaka? May mga bagay na tanging kalikasan lamang ang makakapag-aruga, kaya kahit isa kang kataas-taasang dignitaryo, hindi mo ito malilinang. Huwag mo nang alalahanin kung kaya ko itong linangin o hindi, sabihin mo lang kung nagbebenta ka. Direktang tanong ni Yusuf Zoc. Wala talaga akong mga buto, pero may ilang mga panla na pinuputol ngayon. Kung gusto mo ng mga scrap branch, kaya ko yan. Para sabihin ko sa iyo, kahit ang mga tirang pagkain ay may mga epektong nakapagpapagaling. Mataas ang bayad ng ilang baht-ika para sa mga ito. Sige, mga tira-tirang pagkain kung ganoon. Nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf Zoc. Sa bilog ng mga batang amo sa Guard City, alam nilang lahat na mahilig mangolekta ng mga walang kwentang basura ang ginoong ito na may apelyidong Burger. Sa mismong mga salita ni Burger, gusto niya ang mga ito para sa scholarling pananaliksik, hindi para sa pagkonsumo o alchemy, kaya alam ng mga batang Panginoong ito kung paano mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo nito. Pagkalipas ng 2 oras, nakakuha si Yusuf Zoc ng ilang bulok na sanga ng puno ng pulang abaka at, pagkatapos magpaalam kay Zachary Zhou, ay mabilis na umalis ng lungsod. Ang Twin Peaks Mountain ay nasa layong halos 30 milyong milya sa timog ng Guard City. Kung lilipad, aabutin lamang ng mahigit 1 araw para makarating doon. Pagdating ni Yusuf Zoc, kararating lang ni Leonidas King di nagtagal at sinusuri niya ang lupain. Kamakailan lang ay nakikinig ako sa ilang eksperto sa formation at gumamit ng ilang spirit stones. Kailangan mo akong bigyan pa ng ilan sa lalong madaling panahon. Nagsalita si Leonidas King, at agad na humingi ng pera. Mayroong iba't ibang dojo sa Guard City, na may iba't ibang mga manloloko. Ang ilan ay may kaunting alam sa paraan ng mga formasayon at mga bukas na dojo para mang-aral, hindi para magturo kundi para magsalita. Nagsasalita sila ng 2 oras o ilang oras, at pagkatapos ay naniningil ng isang tiyak na halaga para sa bawat klase.
Kanina palilibot-libot si Leonidas King sa bayan na nakikinig sa mga lektor na ito. Wala siyang pagpipilian, kailangan niyang higupin ang kaalaman tungkol sa Heavenly Realm formations. May napala ka ba? Tanong ni Yusuf Zok. Marami akong natutunan. Dati sa ating Immortal Realm, napagtanto kong isa lamang akong palaka sa ilalim ng balon. Ang Immortal Realm ay may 3,000 abinida, kaya ang mga daanan ay 3,000. Ang kaharian ng langit ay sumasaklaw sa lahat ng 3,000 abinida, na ginagawa itong isang lugar na puno ng mga henyo, mga dalubhasa, at mga ekspertong hindi mabilang. Bulalas ni Leonidas King, halatang namangha, ang kaharian ng langit ay isang mundo ng mga henyo. Aling ascender mula sa lower realm ang hindi isang supreme talent. Ang bawat isa ay isang supreme immortal emperor, kung hindi, paano sila makakaakyat? Masasabing, ang mga nasa ascend ang pinakamahuhusay sa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1273 Pagpipino ng mga watawat ng array. Mayroong 36 na karaniwang mga formation array sa Heavenly Realm. Siyempre, batay sa 36 na formation array na ito, maaari ring makuha ang iba pang mga array, ngunit ito ay nakasalalay sa personal na kahusayan ng Array Master. Bukod dito, ang parehong array, kapag na-set up ng iba't ibang tao, ay tiyak na magkakaroon ng iba't ibang epekto. Halimbawa, ang 9 Palaces Lock Heaven Array, kung iaayos ni Leonidas King, ay hindi magiging masyadong epektibo, ngunit kung iaayos ng isang Divine King, ito ay magiging isang napakalaking array. Para makagawa ng array, kailangan mo munang mapino ang mga array flag, dahil ang mga array flag ang pundasyon ng isang array. Pangalawa lang ang mga kakaibang kayamanan. Ang mabubuting kakaibang kayamanan ay maaaring magpalakas ng isang array, habang ang mga ordinaryong kayamanan ay maaari ring bumuo ng array. Pagkatapos makapasok sa kabundukan, nakahanap si Yusuf Zok ng isang kuweba na mapaghuhukayan at pagkatapos ay gumugol ng isang araw sa pagpili ng 3 array mula sa 36. Ang isa ay ang 9 Palaces Bagua Array, na nagsisilbing panlabas na Big Array. Ang pangalawa ay ang Langit at Lupa Baliktad na Array, ang pangalawang patong, at ang pinakasentro ay ang 5 elemento ng paglipol. Hindi na siya nag-aral ng iba, nakatuon lamang sa 3 array na ito, masusing nag-aaral at malalim na umintindi. Ang mga formation array ay mas komplikado kaysa sa alchemy. May kaalaman si Yusuf Zok sa alchemy at nagtataglay ng strange fire, kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang paggawa ng mga elixir, ngunit nang simulan niyang magsaliksik ng mga array, naramdaman niya ang kahirapan. Ito ay dahil ang mga array ay nangangailangan ng kalkulasyon, katumpakan, at isang makroskopikong layout, bawat detalye, bawat hakbang, bawat posisyon, at iba pa, ay hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Bukod dito, hindi lahat ay kayang pinuhin ang mga array flag, at mayroon pang daan-daang uri ng mga array flag. Ang mga katangian ng bawat array flag, kung gaano karaming enerhiya ang kailangang i-infuse, at iba pa, ay nangangailangan ng conversion. Sa katunayan, ang isang array ay isang malawak na pormulang matematikal, at sa kasamaang palad, ang matematika ang pinakamalaking sakit ng ulo ni Yusuf Zok noong siya ay nasa paaralan. Noong elementarya pa lang, kaya pa niyang mag-addition, subtraction, multiplication, at division, kahit papaano ay kabisaduhin na niya ang multiplication tables. Ngunit nang tumuntong siya sa middle school, nalito siya sa geometry, square roots, at mga katulad nito, na humantong sa kanyang mga marka sa matematika na karaniwang mas mababa sa 20 puntos, at bihirang lumampas sa 20. Bagamat iba na ang mga bagay-bagay ngayon, malawak na ang kanyang isipan, at siya ay naging lubhang masigasig, ngunit nakakasakit pa rin ang ulo para sa kanya ang mga numero. Gayunpaman, kahit masakit ang ulo, kailangan pa rin niyang magpumilit dahil may kinalaman ito sa kanyang kinabukasan, maging sa kanyang buhay at kamatayan. Kapag natutunan na, ito ay magiging isang kasanayan, at kalaunan ay maaari rin itong maging isang paraan upang matiyak ang ikabubuhay. Simula sa wala, lubusan niyang inilubog ang sarili dito. Sa kaharian ng langit, napakabilis lumipas ng panahon, dahil ang antas ng paglilinang ng sinumang tao ay napakabagal na umuunlad, kung wala ang daan-daang milyong taon, hindi mo maaasahan ang pag-angat sa ranggo,
at lahat ay ginugugol ang kanilang mga araw sa nakakabagot na paglilinang. Sa isang iglap, 13 taon ang lumipas. Nag-iisa siyang nakaupo sa kuweba sa loob ng 13 buong taon, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng makapal na patong ng alikabok. At pagkatapos ng 13 taon, nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumayo, lumabas siya. Sa labas ng Shuanggusian, naroon pa rin si Haring Leonidas, nag-aayos ng isang porma sayon. Total, 13 taon na ang lumipas, at siya ay orihinal na isang array master, kaya ipinagpatuloy niya ang pagtupad sa gawaing ibinigay sa kanya ni Yusuf Zok. Gayunpaman, napakahirap i-set up ang God Array, at dahil masyadong mababa ang kanyang cultivation level, hindi niya nagawang buuin ang pinakadulong array. Pinuno niya ang mga flag habang inaayos ang array, sa napakabagal na bilis. Alam din ni Yusuf Zok ang hirap ng pag-set up ng isang array, kadalasan, ang matagumpay na pag-set up ng isang big array ay maaaring tumagal ng ilang taon, o kahit dekada o daan-daang taon, kaya't mauunawaan ang kanyang hindi kumpletong trabaho pagkatapos ng 13 taon. Kuya, masyadong mababa ang cultivation level ko, at espesyal ang mga materyales sa Divine Realm. Hindi sapat ang lakas ng aking banal na apoy para mabilis kong mapino ang mga watawat ng array, kaya, nahihiyang sabi ni Leonidas King, dahil sinabi niyang aabutin ng ilang taon para ayusin ang array, ngunit ngayon mahigit 12 taon na ang lumipas at wala man lang kahit anino ng big array, kaya medyo nahihiya siya. Tara na, sumunod ka sa akin papasok sa lungsod. Ngumiti si Yusuf Zok at hindi siya sinisi. Kung dati lang iyon, baka napag-alitan na niya ito, pero natuto na rin siya tungkol sa mga formation array, kaya alam niya ang mga kahirapan sa pag-set up ng mga ito. Pagkatapos bumalik sa Northwest Guard City, pumunta muna silang dalawa sa isang restaurant para sa isang malaking salo-salo, at pagkatapos ay magkasamang pumunta sa palengke para bumili ng mga materyales para sa paggawa ng mga watawat ng porma sayon at pag-aayos ng mga hanay ng porma sayon. Ang mga materyales na bibilhin mo ay dapat para sa pag-set up ng mga formation tulad ng 9 Palaces Bagwa, Heaven and Earth Upside Down Array, at 5 Elements Extermination Array, tama ba? Medyo naguluhan si Leonidas King nang makitang gumagastos ng malaki si Yusuf Zok sa lahat ng uri ng materyales, sa loob ng 36 na formation array, ang tatlong ito ang may pinakamataas na ranggo at ang pinakamahirap ding i-set up. Masasabing hindi magtatagumpay ang isang tao sa pag-set up ng ganitong mga formation array maliban kung ang mga ito ay mas mababa sa antas ng isang Diyos. Ang galing ng mata mo, iyan nga ang tatlong porma sayon. Puri ni Yusuf Zok. Ngunit ang tatlong pormasyong ito, hindi maaaring itayo sa antas ng banal tao, dahil ang mga bandila para sa mga pormasyong ito ay dapat hubugin gamit ang karmic fire sa antas ng Diyos. Nagmamadaling sabi ni Leonidas King. May mga paraan ako, tara na, balik na tayo. Natapos ni Yusuf Zok ang pagbili ng mga gamit at hindi na nagpaliwanag pa kay Leonidas King, at agad na umalis. Tuwang-tuwa si Leonidas King. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, na 13 taon pa lamang nag-aral ng formation arrays, ay may kakayahan na bang bumuo ng mga walang kapantay na malalaking formation na ito. Dala ang kanyang mga tanong, sinundan niya si Yusuf Zok pabalik sa Twin Peaks Mountain. Kapag naihanda ko na ang mga porma sayon, pumunta na kayo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Hindi maganda pakinggan ang Twin Peaks Mountain. Gagawin nating tahanan ang lugar na ito at dito natin sisimulan ang ating pag-akyat, kaya palitan natin ang pangalan ng bundok na ito ng Bundok Kunlun. Tumaas ang kilay ni Yusuf Zok. Ang lupain dito ay sa katunayan ay katulad ng Bundok Kunlun ng makamundong mundo, at ito rin ay matatagpuan sa Hilagang Kanluran. Bukod pa rito, ang konotasyon ng Bundok Kunlun ay napaka-positibo. Ang Kunlun ay kung saan naninirahan ang emperador sa langit sa lupa, at ito rin ay iniuugnay sa mga mito tulad ng paligsahan sa pagpana upang barilin ang araw sa mitolohiyang Kunlun. Kaya naman, nais ni Yusuf Zok na lumikha ng sarili niyang mitolohiya sa kaharian ng langit, at ang lugar na ito ang magiging pinagmulan ng mitolohiyang iyon. Ano ang ibig sabihin ng Kunlun? Tanong ni Leonidas King, na hindi maintindihan. Banal, o langit, paliwanag ni Yusuf Zok habang paikot-ikot siya sa lugar. Habang pinag-iisipan niya ito, mas nagiging angkop ang pangalang Kunlun. Kaya naman, sabik na siyang sabihin, bumalik ka na sa lungsod ngayon din,
Sabihin mo sa City Lord na palitan ang pangalan ng Twin Peaks Mountain ng Kunlun Mountain, ganito na lang natin gawin. Sa katunayan, may isa pang motibo si Yusuf Zoc, kung marinig ni Amber Vance ang salitang Kunlun, pupunta kaya siya rito. Sa makatuwid, ang pangalang Kunlun ay isang kinakailangan. Sige, pupunta na ako ngayon. Pero, hindi ba't kailangan mo ang tulong ko para pandayin ang mga bandila ng Porma Sayon? Tanong ni Leonidas King. Hindi na kailangan, umiling si Yusuf Zoc. Kung gayon, aalis na ako, hindi nag-atubili si Leonidas King at agad na bumalik sa lungsod. Kung tungkol naman kay Yusuf Zoc, lumipad siya sa kalangitan upang suriin ang mga ley lines ng bundok Kunlun, planong ay latag ang 9 palaces Bagua Array batay sa natural na kapaligirang geographical. Ang 9 Palaces Bagua na ito ay isang walang kapantay na engranding Porma Sayon na pinagsama ang depensa, ilusyon, at opensa, na kinasasangkutan ng kabuuang 360 watawat ng Porma Sayon. Kapag naitayo na ang Porma Sayon, ang isang Porma Sayon ay magiging 9 na palasyo, bawat palasyo ay may 8 tarangkahan, at ang bawat tarangkahan ay maaaring ikamatay. Pagkalipas ng 2 araw, nang bumalik si Leonidas King, sinusuri pa rin ni Yusuf Zoc ang lupain habang minamarkahan din ang mga posisyon. Hindi siya pinutol ni Leonidas King bagkus ay sinundan niya ito paikot sa bundok ng paikot-ikot. Pagkalipas ng 7 araw, lumapag si Yusuf Zoc na may pulang mga mata, kumuha ng isang malaking tumpok ng mga materyales, at sa isang pitik ng kanyang palso, lumitaw ang Thunder Purple Flame. Sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, ang mga materyales na iyon ay mabilis na naging maliliit na bandilang nagliliyab sa Thunder Purple Flame. Natulala si Leonidas King, nanigas ang buong katawan sa gulat nang masaksihan niya ang paggawa ni Yusuf Zoc ng mga bandila ng Porma Sayon na parang gumagawa ng mga laruan ng mga bata, napakabilis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1274 na pagsubok sa Porma Sayon 360 bandila ng Porma Sayon, na parang isang mahika, ang mabilis na pinino ni Yusuf Zoc, habang ang bawat bandila ay nagliliyab sa apoy, iyon ay isang apoy na kulog. Hindi nakalmado si Leonidas King dahil hindi niya kailanman naisip na kayang pinuhin ni Yusuf Zoc ang mga watawat ng formation ng ganito kabilis, ni hindi niya inaasahan na si Yusuf Zoc ay nagtataglay ng lightning fire, na, kung hindi siya nagkakamali, ay isa sa maalamat na 9 na kakaibang apoy, ang Thunder Purple Flame. Ito ay isang uri ng banal na apoy, bihirang makita sa mundo, ngunit taglay ni Yusuf Zoc ang banal na apoy na ito. 360 watawat ang nakahanay ng sunod-sunod, na nakatanim sa harap ni Yusuf Zoc. Akala ni Leonidas King ay tapos na ang pagpino ng mga watawat ng formation, ngunit ang susunod na ginawa ni Yusuf Zoc ay muling nag-iwan sa kanya ng pagkatulala. Dahil sinimulan ni Yusuf Zoc na magpakawala ng mga patak ng lilang likido mula sa kanyang mga daliri, na sumirit ng dumampi sa mga watawat ng formation, na agad na pumatay sa apoy. Gayunpaman, ang mga watawat ay naglalabas din ng hindi may lalarawang pagbabago-bago ng enerhiya, isang aura na nagpang-inig sa kanyang puso. Simulan mo nang ihanda ang formation. Kasabay ng pagwawalis ng kanyang mga manggas, tinipon ni Yusuf Zoc ang 360 watawat ng formation at nagsimulang tumalon sa paligid ng bundok Kunlun, itinanam ang mga watawat sa mga puntong minarkahan niya kanina. Nang mailagay na ang huling bandila, tila nang inig ang buong bundok Kunlun na parang gumalaw ng kaunti ang balat ng lupa, na sinundan ng isang humuhuni. Pagkatapos, sa ilalim ng daloy ng lilang liwanag, isang lilang apoy na boom, ang bomb-alot sa buong bundok Kunlun. Nagpatak si Yusuf Zoc ng isang patak ng kanyang essence blood at agad na inutusan si Leonidas King na gawin din iyon, na siyang nagmantsa sa flame barrier sa itaas. Hum, habang bumabagsak ang essence blood ng 2 lalaki sa harang, sabay-sabay itong nawala, at kasabay nito, umalangaw sila sa formation sa espiritual na antas. Diyos ko, napasinghap si Leonidas King sa gulat, ang formation na hindi niya naitayo ng mahigit 1 dekada, ay matagumpay na natapos ni Yusuf Zoc sa loob lamang ng ilang araw, at ang kapangyarihan ng formation ay kahanga-hanga. Matapos masunog ng ilang segundo, ang nagliliyab na harang ay naging hindi nakikita, ang bundok ay nanatiling hindi nagbabago, at ang 360 bandila ng formation ay kusang lumubog sa lupa. Roman Burger,
lumabas ka. Sa oras na ito, pinakawalan ni Yusuf Zoc si Roman Burger at mariing nagutos, isa kang advanced divine person, kaya susubukan mo ang formation para sa akin. Sa totoo lang, tuwang-tuwa rin si Yusuf Zoc sa oras na ito. Gumugol siya ng 13 taon sa matigas na pag-aaral ng 3 uri ng mga porma sayon, at sa pamamagitan ng kanyang pag-unawa sa mga sinaunang talaan at pagsasanib, nagawa niyang itatag ang unang big array sa kanyang buhay. Siyempre, hindi niya alam ang eksaktong lakas ng big array, kaya naman hinayaan niya si Roman Burger na subukan ang formation. Si Roman Burger ay isang mataas na banal na persona, kung makakayanan siya nito, hahanapin ni Yusuf Zoc ang isang mababang Diyos sa langit sa lungsod upang subukan ito. Hindi niya inaasahan na makakalaban ng formation ang isang Divine King, ngunit kahit papaano ay kayang-kaya nitong labanan ang isang Upper Heavenly God. Tumalon sa ere si Roman Burger. Walang anumang paggalang, hinugot niya ang kanyang banal na kutsilyo, at marahas na hiniwa ang lupa sa ibaba ng 2 beses. Bang! Sa unang tama, bumangga ang Divine Knife sa Invisible Light Barrier, na agad na nagliyab at naging isang lilang Fire Barrier. Siyempre, hindi nasira ng unang atake ni Roman Burger ang hindi nakikitang harang ng liwanag, hindi man lang ito ng inag. Sa pangalawang suntok ni Roman Burger, kasabay ng paglitaw ng lilang harang na apoy, sinundan ng apoy ang liwanag ng kanyang kutsilyo patungo sa kanyang braso. Noong una ay minamaliit ni Roman Burger ang lakas ng apoy ngunit, nang sinunog nito ang kanyang kamay at ang pagkalabog ay parang electric shock na tumunog sa buong katawan niya, muntik na siyang mahulog mula sa langit. Sa isang iglap, nasunog ang buong katawan niya, ang buhok niya ay parang pugad ng ibon dahil sa kidlat, at nasugatan ang buong katawan niya. Guro, hindi po ako makakalusot, hindi ko na po ito susubukan. Ang apoy na ito ay ang maalamat na Thunder Purple Flame, masyadong malakas, umatras si Roman Burger, ayaw nang magpatuloy. Subukan mong pumasok sa formation mula sa lupa. Utos ni Yusuf Zoc. Lumapag si Roman Burger at saka maingat na pumasok sa bundok. Sa loob at labas ng bundok ay may linyang naghahati, na siya ring hangganan ng formation. Matapos humakbang pasulong si Roman Burger ng 3 hakbang, biglang nagbago ang kanyang pananaw, at pagkatapos ay siyam na nagliliyab na pasilyo ang lumitaw sa kanyang harapan. Tama, sa loob ng formation ay hindi na ang bundok, ngunit siyam na nagliliyab na kuweba ang naghihintay sa kanyang pagpasok. Ito ang siyam na palasyo ng Bagwa, sa mga ito, isa lamang ang tarangkahan ng kaligtasan, ang lahat ng iba pa ay mga tarangkahan ng kamatayan. Pumili ka ng isa ng random. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yusuf Zoc. Napatawa ng mapait si Roman Burger, alam niyang narito siya para subukan ang porma sayon. Hindi siya maaaring mamatay, ngunit tiyak na magiging isang pagpapahirap iyon. Pumili siya ng isa ng sapalaran, at parehong nakita ito ni na Yusuf Zoc at Leonidas King, nakapasok na siya sa isang pintuan ng kamatayan. Sa ikatlong baitang papasok sa tarangkahan ng kamatayan, biglang lumitaw ang kulog sa itaas ng ulo ni Roman Burger. Isang kidlat ang biglang tumama mula sa kung saan, tinamaan siya sa noo, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay agad. Ganito kalakas, malaki, kapatid. Hindi makapaniwala si Leonidas King, dahil alam niyang si Roman Burger ay isang advanced divine person, ngunit ang isang advanced divine person ay natalo sa pagpasok pa lang sa porma sayon. Gaano nga ba kalakas ang pormasyong ito? Hindi rin ako masyadong sigurado. Umiling si Yusuf Zoc. Pumunta ka at hilahin palabas si Roman Burger para sa isang paggamot, pag-iisipan ko. Pumasok si Yusuf Zoc sa porma sayon, at nang pumasok siya, hindi siya naapektuhan ng porma sayon, nakakita pa rin siya ng mga bundok, puno, at damo. Sa katunayan, wala siyang idinagdag na anumang espesyal na materyales sa Nine Palaces Bagwa formation na ito, naglalaman lamang ito ng 2 uri ng mga katangiang pang-offensive, kidlat at apoy. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang pagdagdag niya ng Essence Do. Ano ang Essence Do? Ito ang hamog mula sa langit, na inilalabas ng mga purple blood beads, ang makapangyarihang hamog. Bukod pa rito, ang Essence Do ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang binhi ng Dao, lahat ng iba't ibang kapangyarihan sa loob ng binhi ng Dao. Sa makatuwid, ang Nine Palaces Bagwa formation, kasama ang pagdaragdag ng Essence Do, ay ganap na na-upgrade, at ang kapangyarihan nito ay naging mas malakas.
Tama, hayaan mong subukang basagin ng Snow Wolf ang Porma Sayon. Gamit ang isang galaw ng kanyang banal na kamalayan, pinakawalan ni Yusuf Zok ang Snow Wolf mula sa Blue Sea at Cloud Sky. Nang lumitaw ang Snow Wolf, inaasahan nitong lilito sa tabi ni Yusuf Zok, ngunit sa halip, nakakita ito ng siyam na kuweba na may apoy. Dahil isa itong Snow Wolf, natural lang natakot ito sa apoy, kaya agad itong nabalisa at tinawag ang kanyang amo sa paraang parang tao. Subukan mong pumasok sa kuweba ng apoy, ito ang Porma Sayon na inihanda ko. Tingnan natin kung kaya mong malampasan yan. Isa pala itong Porma Sayon, kung gayon hindi mo na kailangang pumasok sa kuweba. Biglang napaungol ang Snow Wolf, na kayang magsalita ng mga wika ng tao. Pagkatapos, bumuga ito ng malamig na hangin mula sa bibig nito. Nang hamampas ang nagyayelong hangin patungo sa siyam na kuweba ng apoy, isang lakas ng pagsabog at pagsabog ang naganap, na isang daluyong nadulot ng salit-salit na lamig at init. Whoosh! Sa sandaling sumabog, tila nakita ng Snow Wolf ang survival gate, talagang pumasok ito sa nag-iisang survival gate sa Sham. Ang talino mo talaga, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Talagang matalino ang Snow Wolf, nagmamasid siya habang nagaganap ang pagsabog na dulot ng pagpapalit-palit ng lamig at init kung aling pasukan sa kuweba ang naiiba sa iba, at ang naiiba ay ang survival gate. Pagpasok sa survival gate, agad na nawala ang apoy, at wala ng kidlat, ang Snow Wolf ay sumulong patungo sa liwanag sa unahan. Whoosh! Nagmamadali itong lumabas. Gayunpaman, nang bigla itong tumakbo palabas, bigla itong natulala, isa pang siyam na kuweba ng apoy ang lumitaw sa harap nito. Ito ang siyam na palasyo na bagwa, ibig sabihin, kinailangan itong mag-navigate sa 8 kuweba ng apoy, hahanapin ang 8 pintuan ng kaligtasan upang magpatuloy. Guro, hindi ko kayang basagin ang pormasyong ito, 3 beses ko lang magagamit ang pagsabog ng yelo ko. Muling nagsalita ang Snow Wolf sa pananalita ng tao. Naiintindihan ko. Tumango si Yusuf Zok ng nakangiti, tuwang-tuwa sa 9 Palaces Bagwa Formation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1275 nag-uugat pagkalipas ng 3 buwan, itinatag ni Yusuf Zok ang parehong Heaven and Earth Upside Down Array at ang 5 Elements Extermination Array. Ang dahilan kung bakit niya nagawang ayusin ang 3 hanay ng napakabilis ay dahil taglay niya ang 4 sa 5 Elements Divine Books, pati na rin ang Essence Do. Sa totoo lang, isa rin siyang henyo. Total, ang patuloy na pag-unlock ng Purple Blood Beads ay nangangahulugan na ang kanyang brain domain ay patuloy na nabubuo. Matagal nang lubos na humanga si Leonidas King. Ang misteryoso at mahiwagang katangian ni Yusuf Zok ay nagparamdam sa kanya ng kaunting hinala na ang kanyang nakatatandang kapatid ay pambihira, na may mga tagumpay sa hinaharap na marahil ay walang hanggan. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik si Alden Baxter, na mahigit 1 dekada nang wala. 13 taon na siyang wala, at walang balita sa buong panahong iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagbabalik, napansin ni Yusuf Zok at Leonidas King na siya ay naging mas may gulang at sophisticado. Hindi na siya mukhang isang baguhan na kamakailan lamang umakyat sa Heavenly Realm, kundi parang isang bihasang mas matandang Diyos. Sinasabing mas mainam ang paglalakbay ng libu-libong milya kaysa sa pagbabasa ng libu-libong libro. Palaging palaipat-lipat si Alden Baxter, kaya ang mga tanawin at eksenang nasaksihan niya ay nagpalawak ng kanyang mga pananaw at kaalaman. Yung 3 milyong Spirit Stones na ibinigay mo sa akin, naubos ko lahat sa loob ng wala pang 1 buwan. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga kaibigan, kaya nakaligtas ako. Sa sandaling ito, silang 3 ay nagtitipon sa kaibuturan ng bundok, umiinom at nakikinig kay Alden Baxter na nagkukwento ng mga nakakatuwang pangyayari mula sa nakalipas na dekada o higit pa. May mga bagong kaibigan ka ba? Mausisang tanong ni Yusuf Zok at Leonidas King. Hehe, na-in-love at first sight ako sa isang kakaibang babae. Hindi ko mapigilan, sa sobrang taas ng alindog ng dakilang emperador, nahuhulog na sa akin ang mga babae sa unang tingin pa lang. Pagmamalaki ni Alden Baxter. Pwede ka bang tumigil sa pagyayabang at sabihin mo na ang totoo? Sumulyap sa kanya si Leonidas King. Nako, hindi mo ba ako pwedeng hayaang magyabang pa ng kaunti? Inikat ni Alden Baxter ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bamulong, ang totoo,
Nasa isang banal na barko ako noong ninakawan ako ng mga pirata. Nawasak ang barko. Pagkatapos, hindi sinasadya, nakatagpo ako ng isang babaeng demonyo na nasa impluwensya ng isang love potion, at pinanatili niya akong nakatali ng ilang araw hanggang sa mawala ang epekto nito. Pagkatapos niya akong guluhin, hindi niya ako pinatay. Tumakbo lang siya palayo, pero makalipas ang 2 taon, aksidente tayong nagkita, at pagkatapos ay hindi na tayo mapaghihiwalay. Paf, talaga bang gumana iyon? Natigilan sina Yusuf Zoc at Leonidas King. Bakit naman hindi? Tadhana yan, nakatadhana ng langit, hehe. At pagkatapos ay nakasama ko siya ng 3 taon. Bago siya kinailangang umalis, kinuha ko lahat ng kanyang magic treasures at spirit stones at iba pa. Nako, hindi ko naman pwedeng sayangin lang ang 3 taon ng kabataan ko para sa wala, di ba? Nako, isa rin siyang babaeng maalay, hindi niya kayang tiisin kahit isang araw kung wala siya. Dod, naiinggit talaga ako sa swerte mo. Bakit hindi ako nakakakilala ng mga babaeng ganyan? Mura ni Leonidas King. Mababa ang tingin ko sa inyo. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng parehong pagkatuwa at pagkainis para sa dalawa niyang kapatid. Ito ang mga mahahalagang bagay na nakolekta ko sa mga nakalipas na taon. Malaki rin ang naitulong sa akin ng aking munting ginang sa paglikom. Karamihan sa mga iyon ay mga ugat at iba pa, wala masyadong kahangahangang mga bagay. Inihagis ni Alden Baxter ang singsing kay Yusuf Zoc. Sinalo ni Yusuf Zoc ang singsing at sinulyapan ito. Wala siyang nakitang partikular, medyo marami-rami ang mga ugat at maraming natirang hukay. Habulin mo kami at sabihin mo sa amin, anong mga mahahalagang bagay ang naroon? Tanong ni Yusuf Zoc. Walang kumpletong mahahalagang bagay, pero may mga bagay tulad ng mga ugat at hukay. Halimbawa, ang mga ugat ng 7 kulay na bulaklak, mga buto ng Soul Erosian Grass, mga dahon ng lotus ng World Purification Lotus, at mga anting-anting na inukit mula sa mga ubod ng prutas na Power of Fortune at iba pa. Kung kumpleto ang mga bagay na ito, magiging napakahalagang kayamanan ang mga ito. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang buo. Mayroon ka bang 7 kulay na bulaklak? Ang prutas na, ang kapangyarihan ng kapalaran. Nagulat sina Yusuf Zoc at Leonidas King. Matagal na silang nasa Heavenly Realm, madalas na pumapasok sa lungsod, kaya nakakita na sila ng ilang libro tungkol sa mga bihirang kayamanan. Ano naman ang nakakagulat dyan? Binigyan pa nga ako ng aking munting ginang ng isang peachwood sword. Alam mo ba kung saan nanggaling ang kahoy na peach na yan? Buong pagmamalaking sabi ni Alden Baxter, mula sa banal na puno ng peach ng pamilyang Goodman, isa sa 8 dakilang pamilya. Gulat na bulalas ni Leonidas King, may mga balibalita na sa loob ng hardin ng mga halamang gamot ng pamilyang Goodman, mayroong isang puno ng banal na peach na namumulaklak tuwing 36 na milyong taon at namumunga tuwing 72 milyong taon. Inaabot ng 1 bilyon at 80 milyong taon bago mahinog ang mga bunga, at ito lamang ang banal na puno ng peach sa langit. Sa bawat pagtanda nito, 9 na banal na mga peach lamang ang naroon, at bawat peach ay may taglay na kapangyarihang agawin ang kapalaran ng langit at lupa. Ang isang karaniwang mababang antas na banal na tao ay maaaring umabot sa katayuan ng mababang langit na Diyos sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isa, at ang isang mataas na langit na Diyos ay maaaring maging isang half-step God King gamit lamang ang isa. Maaari kayang ang peachwood sword ng iyong ginang ay nagmula sa banal na puno ng peach ng pamilyang Goodman. Hehe, tama, may koneksyon ang babae ko sa pamilya Goodman, hindi niya sinabi sa akin ang mga detalye. Pero dahil tinanggalan ko na siya ng bulaklak, hindi na siya makakatakas, hihihi. Mayabang na pagpapatuloy ni Alden Baxter. Nasaan ang espada sa kahoy ng peach? Ibigay mo sa akin. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc at tuwang-tuwa na tumayo. Ang pamilya Goodman ang may hawak ng Divine Peach Tree, at narinig din niya ito. Ito ang itinuturing na pangunahing kayamanan ng pamilya Goodman, isa sa 4 na dakilang kababalaghan ng buong Heavenly Realm. Para saan mo kailangan ang espada ko na kahoy ng peach? Itinatago ko ito bilang alaala, wala rin naman itong silbi sa iyo. Umiling si Alden Baxter, ayaw itong ibigay. Bubugbugin kita ng todo, ibigay mo na yan bilis. Nawalan ng pasensya si Yusuf Zoc at sinugod si Alden Baxter. Boss, baliw ka ba? Lalaki ako, lalaki,
Huwag mo akong hawakan, may magagawa ba kung ibigay ko na lang sa iyo ang espada? Inihagis ni Alden Baxter ang isang espadang kahoy sa gulat nang makita niyang namumula ang mga mata ni Yusuf Zok. Ang espadang kahoy ay kulay sandalwood, naglalabas ng halimuyak ng banal na mga Mylacothan, at pumipintig ng may kataas-taasang espiritual na kapangyarihan. Hahaha, antas Diyos, magiging antas Diyos na tayo. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok at direktang itinusok ang Peachwood Sword sa lupa. Anong ibig mong sabihin? Naguluhan sina Alden Baxter at Leonidas King, iniisip kung anong klaseng kabaliwan ang sumikop sa kanilang amo. Hayaan mong pakitaan kita ng magic trick, hehe, natatandaan mo ba yung tinatanong mo kung bakit ko inupahan ang tuktok ng bundok? Ngayon na ang oras para ibunyag ang misteryo. Natatawang sabi ni Yusuf Zok, saka biglang nagpatak ng isang patak ng Essence Do sa Peachwood Sword. Mausisang pinagmasdan nina Alden Baxter at Leonidas King ang Peachwood Sword, habang mausisa ring pinapanood si Yusuf Zok na pumipiga ng isang patak ng lilang likido. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, pareho silang nanginig sa pagkamangha. Dahil ang Peachwood Sword na nakabaon sa lupa ay biglang sumabog at natunaw sa lupa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang amoy ng sigla. Pinanood nila habang ang Peachwood Sword ay nagsimulang magugat, sumibol ang mga berdeng sanga, at pagkatapos ay habang ang basag na Peachwood Sword ay unti-unting tumatangkad, lumalaki, nagiging mas berde, na may mga sanga na nakaunat. Sa isang kisap mata lang, ang Peachwood Sword ay naging isang maliit na panla. At sa isang iglap, ang batang panla ay naging isang malaking puno. Sa ikatlong kisap mata, ang malaking puno ay tumubo na ng ilang zang ang taas, na may mga berdeng dahon na nakalatag at namumukadkad na puting bulaklak ng peach, at ang kanilang halimuyak ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Habang nalalagas ang mga bulaklak ng peach, 9 na berdeng prutas din ang mabilis na tumubo. Para itong isang mahika, ilang sandali lang, ang 9 na prutas ay lumaki ng kasing laki ng isang kamao. Noong una ay berde ang mga ito ngunit unti-unting naging pula at nahinog, at kalaunan ay tuluyang hinog. Nang umihip ang hangin, ang bango ng mga Mylacothan ay bumalat sa hangin, at ang mga prutas ay tila handa ng mahulog anumang oras. Ang Peachwood Sword ay nagugat pagkatama sa lupa, at sa loob lamang ng ilang paghinga, ang Divine Peach Tree ay nagbunga ng 9 na prutas, at 9 na Divine Peaches ang nahinog. Nakaawang ang mga bibig, sina Alden Baxter at Leonidas King ay nakatayong nanigas na parang mga pato, hindi gumagalaw. Hahaha, banal na puno ng Mylacothan, o banal na puno ng Mylacothan, sabihin mo nga sa akin, hindi ba tayo magiging mga mababang Diyos sa langit sa lalong madaling panahon? Humagalpak sa tawa si Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1276 na dakilang ani ang banal na puno ng peach, na matayog na may ilang zang ang taas, ay napakaganda. Ang 9 na dakilang banal na peach na iyon ay tila kumikinang, mukhang matambok at makatas na halos hindi mapigilan ng isang tao ang gana na kumagat. Ito ang natatanging Divine Peach Tree ng Heavenly Realm, exclusive sa Goodman family, na may mga peach na nahihinog lamang kada 1,800,000,000 taon. May mga bulong-bulungan na ang pamilyang Goodman, na may-ari ng Divine Peach, ang may pinakamaraming bilang ng mga Diyos sa Heavenly Realm dahil ang sinumang divine person na kumakain ng Divine Peach ay maaaring umakyat sa katayuan bilang Diyos. Kaya naman, ang Divine Peach ay isang napakahalagang kayamanan, kahit gaano pa karaming Spirit Stones ang makabibili nito, at ang iba pang 7 malalaking angkan ay inggit na lamang ang kanilang makikita. Kung tungkol naman sa mga hindi mahahalagang karakter sa mga pamilihan, maaari lamang nila itong pag-usapan nang hindi nila nalalaman kung ano talaga ang hitsura ng isang Divine Peach. At ngayon, sa ilalim ng malalagang lunti ang sanga, ang 9 na dakilang banal na mga peach ay umuugoy, halos matamba, na nagpapalaway kina Alden Baxter at Leonidas King. Tumalon si Yusuf Zok, pumitas ng Divine Peach, at nakangiting sinabi, hindi mo ito halusinasyon. Ang kuya mo rito ay may kakayahang baguhin ang bulok tungo sa mahimalang bagay, na nagpapahintulot sa anumang bihirang bagay na mamunga ng mabilis, hindi porket hindi ito kayang itanim ng iba ay hindi ko na kaya. Kaya nga paulit-ulit kong pinapanta ang bunso nating kapatid para hanapin ang mga pambihirang bagay na ito sa buong lupain, maging ugat, tangkay, buto, o bulok na kahoy,
basta't ibalik mo ang mga ito, mapapagugat at mamumulaklak ko agad ang mga ito, na gagawing walang kapantay na kayamanan. Kuya, gustong-gusto kita. Tugon ni Alden Baxter, sabay talon papunta sa puno at pumitas ng isang malaking peach. Si Leonidas King, dahil ayaw niyang magpatalo, ay mabilis na pumili rin ng isa. Gayunpaman, wala sa tatlo ang agad na kumain ng mga Mailacotan. Total, dahil matagal na silang mga dakilang emperador sa lower realm at mga pinakadakilang figure mismo, alam nilang hindi dapat basta-basta kainin ang mga ganitong kayamanan, ang sobrang pagkain ay tiyak na maaaring humantong sa pagsabog. Masyadong mababa ang ating mga antas ng paglilinang, kung direktang kakainin natin ang mga banal na peach na ito, sisabog ang ating mga katawan, babala ni Alden Baxter. Nabalitaan ko na kapag kumakain nito ang mga miyembro ng pamilya Goodman, lagi silang may mga matatanda, bilang tagapagtanggol, gumagabay at tumutulong na palayasin ang kapangyarihan ng gamot at higit pa. Kaya, Kuya, pangalawang kapatid, hindi natin sila dapat kainin ng direkta. Alam naman natin yan, pero may paraan ako para kainin itong mga divine peaches nang hindi sumasabog ang katawan natin, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Kukunin natin ang katas ng mga divine peaches, hahaluan ito ng tubig, at hihigupan ito ng dahan-dahan araw-araw, unti-unting mapapahusay ang ating cultivation level. Sa oras na maubos natin ang diluted juice, sa tingin ko ay maaabot natin ang lower heavenly god o malamang ay aakyat tayo ng direkta sa advanced divine person. Hindi naman masama, at kung kulang ang isa, kakain tayo ng dalawa. Pero kuya, kaya mo pa rin ba silang baguhin? Siyempre, kaya ko. Matapos mag-isip, biglang inihagis ni Yusuf Zoc ang divine peach na hawak niya sa lupa, saka tumulo ang isang patak ng lilang likido, muling nagugat ang peach, at sa isang iglap, lumaki ito at naging isa pang divine peach tree na may 9 na divine peach. Hanggat hindi napupulot ang lahat ng 9 na banal na peach mula sa puno, patuloy itong tatubo rito. Siya nga pala, mayroon din akong iba pang mga bihirang kayamanan dito. Habang nagsasalita si Yusuf Zoc, kinuha niya ang divine dragonwood, yin-yang fruit, red hemp fruit, at iba pang mga pambihirang bagay na naipon niya sa paglipas ng mga taon, ilang mga ugat, ilang mga dahon, ilang mga buto, at itinanam ang mga ito isa-isa sa lupa, pagkatapos ay nagpatulo ng isa pang patak ng essence do. Patuloy na naganap ang mga himala, ang divine dragonwood ay lumaki at naging isang higanteng puno na kasing taas ng langit, mas matangkad pa sa mga bundok, na ang matayog na laki nito ay mahirap sukatin sa isang sulyap, na naglalabas pa ng malalim na aura ng sinaunang kaguluhan. 18 bunga ng yin-yang ang tumubo, 9 na puti at 9 na itim. Hindi ganoon kataas ang puno ng pulang abaka, mahigit 1 metro lang, pero hitik sa bunga, 36 sa kabuuan. At pati na rin ang 7-color flower, fate-altering fruit, at iba pang mga pambihirang bagay na ibinalik ni Alden Baxter ay pawang umuunlad. Tuwang-tuwa sina Alden Baxter at Leonidas King, kumilos sila ng walang pakundangan, minsan ay niyakap ang isang malaking puno at tumatawa, at minsan naman ay naglupasay sa ilalim ng puno, pinapalo ang lupa sa tuwa. Hindi itinigil ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mahimalang paglikha, pinulot niya ang lahat ng 9 na banal na peach mula sa puno, pagkatapos ay itinanam ang mga ito sa lupa ng sunod-sunod, at dinagtagal ay lumitaw ang 9 na banal na puno ng peach, na may 81 banal na peach na nagniningning ng maliwanag. Ganon din ang nangyari sa Divine Dragonwood, si Yusuf Zoc ay nagtanim ng 10 sa isang hininga. Ang iba pang mga pambihirang halaman ay naging mga hanay din, sa halip na mga individual na halaman, nakahawig ng isang magsasakang nagtatanim ng mais. Matapos ang halos 6 na oras na pagiging abala, ang buong bundok ay naging isang mahiwagang hardin na puno ng mga banal na puno ng peach, banal na kahoy ng dragon, mga prutas ng yin-yang, 7 kulay na bulaklak, at marami pang iba. Habang pinagmamasdan nila ang bundok na puno ng mga pambihirang kayamanang ito, biglang natahimik sina Yusuf Zoc, Alden Baxter, at Leonidas King. Nabanggit na dati ni Yusuf Zoc nakikita sila ng malaking kayamanan, ngunit ngayon, hindi na lamang ito tungkol sa pagyaman. Kung ang iba ay nakatuklas sa napakaraming kababalaghan dito, hindi ba sisabog ang kanilang mga utak sa kasakiman? Ang mga banal na hari, banal na emperador, at maging ang mga mas matataas na nilalang ay magnanasa sa mga ito.
Sa kaharian ng langit, mayroon lamang isang puno ng banal na peach, ngunit dito sa bundok Kunlun, si Yusuf Zok ay nagtanim ng 81. Matagal nang wala ang Divine Dragon Wood, at ang mga banal na nilalang ng Heavenly Realm ay nakakahanap lamang ng ilang mga fossil, kahit na may mga piraso ng Divine Dragon Wood, ang mga ito ay ginagawang mga muebles na may magagandang pagkakagawa at walang katumbas na halaga. Pero paano naman dito? Si Yusuf Zok ay mayroong isang hanay ng mga Divine Dragon Trees, na may kabuuang 10. Ganito rin ang nangyari sa mga yin-yang fruits, isa lang ang umiiral sa Heavenly Realm, pero tila may daan-daan si Yusuf Zok dito. Ganito rin ang nangyari sa 7 kulay na bulaklak at sa mga esensyal na prutas, ito ay para sa lahat ng pambihirang kayamanan. Masasabing ang kanilang hardin ang pinakadakila at walang kapantay sa kaharian ng langit. Napakapambihira na kahit ang pinakamatataas na nilalang ay mapapaungol sa pagkamangha, isang tunay na kakaibang kayamanan. Habang nalilito ang tatlo, isang bahaghari na hugis gasuklay ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng bundok Kunlun, ang bahaghari na iyon ay talagang nakasisilaw at napakaganda. Bakit may bahaghari? Nakatayo sa itaas mismo ng tuktok ng bundok natin. Naguluhan si Alden Baxter. Oo, hindi nga umulan, bakit may bahaghari? Tumangala rin si Leonidas King, itinagilid ang ulo sa langit. Si Yusuf Zok ay naguluhan din. Maliwanag ang langit, ngunit binalot ng bahaghari ang bundok Kunlun, ano kaya ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, ang hindi alam nilang tatlo ay ang bahaghari na kanilang nakita ay napakataas, kaya naman napansin ng lahat ng nasa Heavenly Realm ang isang bahaghari na lumilitaw sa direksyong iyon, hindi ito basta bahaghari, kundi isang hudyat, isang senyales mula sa Heavenly daw. Boss, narinig mo na ba ang kasabihan tungkol sa panganib ng pagkakaroon ng malalaking kayamanan? Biglang naisip ni Alden Baxter ang isang posibilidad, bahagyang nanginginig ang boses niya dahil kung may nakakaalam tungkol sa hardin dito, malamang na silang tatlo ay papatayin at sasamsaman. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, tayong tatlo lang ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Inilagay ko na ang formation dati para hindi ito makita ng iba. Pero naisip mo na ba kung paano kung may dumaan dito mula sa langit na isang banal na hari o kahit isang mas mataas na banal na emperador o kataas-taasang nilalang? Baka makita nila agad ang formation mo at matuklasan ang hardin na ito, patuloy na tanong ni Alden Baxter. Kumunat ang kilay ni Yusuf Zok, dahil hindi niya naman talaga naisip iyon. Oo, ano ang gagawin natin kung gayon? Nanigas ang katawan ni Leonidas King. Ayos lang, aanihin na lang natin ang lahat ng mga pambihirang kayamanan ngayon, at magpapasya tayo kung kailan natin itatanim ulit ang mga ito mamaya, at ituon muna natin ang pansin sa pag-iingat ng mga prutas sa ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Bilisan natin ang pag-ipon ng mga prutas at humanap tayo ng paraan para maibenta ang mga ito, kikita talaga tayo ng malaki. Sigaw ni Alden Baxter, saka lumipad papunta sa isang Divine Peach Tree at nagsimulang mamites ng mga Divine Peach. Pinutol ni Yusuf Zok ang isang kahoy ng banal na dragon, pagkatapos ay hinuberen ang balat ng kahoy upang mahanap ang kaibuturan, sa kagustuhang gawing dragon ng palaso ng Diyos ang kapangyarihan ng mga palaso na gawa sa kahoy ng banal na dragon. Tinulungan ni Leonidas King si Alden Baxter na tipunin ang mga ani, isa itong tunay na masaganang ani, isang kagalakang hindi kayang ipahayag ng mga salita. Samantala, habang mabilis na umaani ang tatlo, maraming mahahalagang tao sa Heavenly Realm ang nag-utos sa kanilang mga scout mula sa Guard City sa Hilagang Kanluran upang siyasatin ang pinagmulan ng bahaghari, at kung anong mga bihirang bagay ang lumitaw. Walang ideya si Yusuf Zok at ang kanyang mga kaibigan kung ano ang sinisimbolo ng bahaghari. Ngunit alam ng mga maimpluwensyang tao sa kaharian ng langit na ang bahaghari ay nagbabadya ng paglitaw ng mga kayamanan ng langit. Sa banal na kaharian, kapag lumilitaw ang mga pambihirang bagay na ito, palagi silang may kasamang bahaghari. Totoo ito para sa banal na puno ng peach, mga prutas ng yin-yang, at mga prutas ng asensya. Kaya naman, kung may lumitaw na bahaghari sa Hilagang Kanluran, nangangahulugan ito na may mga walang kapantay na kayamanan sa langit na lumilitaw mula sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1277 Pokus na kapaligid sa lungsod ng Bantay sa Hilagang Kanluran, mayroong isang bilog ng mga bundok, matataas at natatakpan ng masukal na kagubatan,
puno ng mga natural na panganib at nababalot ng mga hamog, na nagbibigay ng kanlungan para sa mga pangkat ng mga tulisan. Taon-taon, kailangang magpadala ng puwersa ang Guard City para lipulin ang mga bandidong ito, ngunit palaging minimal ang mga resulta. Una, napakaraming grupo ng mga bandido, at pangalawa, may mga bihasang mandirigma sa mga bandido, kasama ang mga tusong individual, kaya ang unang kampanya ng pagpuksa ng Guard City ay palaging magastos. Ang Bundok Kunlun, na dating tinatawag na Shuanggusian o **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 * <coughs> at iba pa. Isa sa mga ito, ang Breakback Mountain, ang pinakamalaking kuta ng mga bandido sa Hilagang Kanluran. Ang kuta na ito ay tahanan ng mga bandido na may mga mandirigmang antas ng Diyos Hari, kaya sa tuwing pupunta ang Guard City sa Breakback Mountain para sa isang paglilinis ng mga bandido, ginagawa nito ito kasama ang mga piling mandirigma mula sa 8 mahusay na pamilya. Gayunpaman, kahit na mayroon ng mga piling mandirigmang ito, ang salot ng mga bandido sa Breakback Mountain ay hindi pa rin tuluyang nalipol. May mga bali-balitang ang boss ng Breakback Mountain ay pinangalan ng Case Day, isang walang kapantay na master sa kaharian ng Divine King. May mga nagsasabing siya ay isang high-level God King, ang iba naman ay nagsasabing kalahating hakbang na lang ang layo niya para maging isang Divine Emperor, habang may mga nagsasabing siya ay isang mid-level God King, at iba pa. Anuman ang kanyang ranggo, walang nagawa ang Guard City laban kay Kasede sa kabila ng maraming taon ng pagsupil sa mga bandido. May bulong-bulungan na umakyat si Kasede mula sa mababang kaharian noong unang panahon, nakatakas siya noong panahon ng kanyang pagkaalipin, bumaling sa mga tulisan, at nanatili ang mantsa sa kanyang mukha mula noon. Kilala sa palayaw na Lone Dragon Drill, nawalan siya ng isang mata, di umano'y pinalayas habang siya ay isang alipin. Orihinal na tinatawag na One-Eyed Dragon, kalaunan, matapos maging dalubhasa sa mga kasanayang kayang tumagos sa langit, lupa, at puso ng mga tao, ang katanyagan ng Lone Dragon Drill ay lalong lumago. Karamihan sa mga bandido sa Breakback Mountain ay mga alipin ng Diyos, may tatak sa mukha, hindi nila binubuli ang mga aliping umakyat mula sa lower realm kundi sa halip ay banibiktima nila ang orihinal na mga banal na tao. Dahil sa kalapitan ng Breakback Mountain sa Kunlun Mountain, nakita ito ng lahat ng 9 na pinuno ng Breakback Mountain nang lumitaw ang isang bahaghari sa ibabaw ng Kunlun Mountain. Sa bundok ng Breakback matatagpuan ang Majestic Palace, at sa harap mismo nito ay ang lugar ng pagtitipon, na nagudyok sa amo na si Kasede kasama ang 8 iba pang pinuno na sumugod sa kalangitan, na nakatingin sa hilaga. Kuya, ito ay senyales ng paglitaw ng isang maalamat na kayamanan, tila nasa direksyon ito ni **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 ̈ Tank, isang lalaking nagngangalang Terry Cox, puno ng mga pakana at mahusay sa panghuhula, na siyang kanang kamay ni Kasede. Tama, papunta nga yan sa direksyon ni **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 *. Numero 6, mabilis kang tumakbo, bilisan mo at mag-imbestiga. Sigaw ni Kasede. Sa iyong utos, isang figure ang lumabas mula sa siyam, yumuko kay Kasede, at sa isang pag-ikot ng kanyang katawan, siya ay nanginag, di nagtagal, siya ay nagiba bilang isang batong may gininto ang pakpak. Orihinal na isang Demon Emperor mula sa lower realm, Golden Winged Rock Emperor, muntik na siyang ihawi ng mga Diyos pagkatapos ng kanyang ascension, na nagtulak sa kanya upang humingi ng kanlungan kay Kasede ng Breakback Mountain, at nakuha ang ika-6 na ranggo, at natanggap ang palayaw na quick shot, dahil palagi siyang mabilis na tumatalbog kapag lumilipad palabas. Bagamat may stigma rin ang Golden Winged Rock, sinasadya niya itong hindi tanggalin, suot ang marka bilang isang kahihiyan, lagi niya itong naaalala. Gamit ang kanyang cultivation level, naabot pa niya ang kaharian ng mga upper-tier deities, na ginagawa siyang mas mabilis pa sa isang guhit ng liwanag kapag siya ay bumaril. Sa isang kisap mata, wala nang nakakita sa anino niya. Pagkalipas lamang ng 12 hininga, nakarating si Quickshot sa tinatawag na **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 Shan, na ngayon ay kilala bilang Bundok Kunlun. Pamilyar na pamilyar siya sa kabundukang ito, tutal,
Isa rin siyang bandido rito sa Breakback Mountain dati. Gayunpaman, nang makarating siya sa Breakback Mountain sa pagkakataong ito, natuklasan niya na ang bundok ay nababalutan ng isang porma sayon. Kahit paggamitin niya ang Divine Sense o paningin, hindi niya talaga matukoy ang sitwasyon sa loob ng Breakback Mountain. Anong meron sa pormasyong ito? Kakaiba talaga. Pero nandito si Lara, siguradong may mga pambihirang kayamanan. Umikot si Quicker Shot ng mataas sa kalangitan at saka ibinuka ang kanyang mga pakpak para umalis, bumalik para magulat. Kasabay ng pagbabalik ni Quicker Shot upang magulat, isa pang linya ng liwanag ang lumipad, patungo sa Guard City sa Hilagang Kanluran. Sa totoo lang, maraming matataas na ranggong eksperto sa Guard City, lalo na sa loob ng mansion ng City Lord, kung saan nakatira ang maraming guest elder at iba pa na katulad nila. Ito ang mga katulong ng Panginoon ng lungsod, na nagtatrabaho para sa kanya. Ang City Lord of Guard na may apelyidong Benson, Roger Benson, at ang pamilya Benson, ay kabilang sa mga first-class families ng Heavenly Realm. At ano ang mga pamilyang pangunahing klase? Sila ang mga super clan kasunod ng 8 dakilang pamilya, na may kahit man lang mga eksperto sa Divine Emperor level. Anumang lungsod sa kaharian ng langit ay pinamumunuan ng isang pamilyang pangunahing klase, habang ang 8 dakilang pamilya ay nananatiling malayo, na kumakatawan sa makalangit na daw at gayon din sa paghatol. Ang pagpili ng mga Panginoon ng lungsod ay pinagtatalunan mismo ng mga pamilyang pangunahing klase, kung saan ang 8 dakilang pamilya ang namamagitan lamang. Kada ilang taon, ang Heavenly Realm ay nagsasagawa ng paligsahan sa City Lord at mga kompetisyon sa pagbid, at iba pa, kung saan ang mga kalahok ay pawang mula sa mga first-class na pamilya, na hinuhusgahan ng 8 dakilang pamilya, at ang mananalo ay magiging City Lord ng isang partikular na lungsod. Siyempre, ang bawat pamilyang pangunahing klase ay, humigit kumulang, nauugnay sa 8 dakilang pamilya, dahil ang 8 dakilang pamilya ay masyadong makapangyarihan, at ang mga pamilyang pangunahing klase ay kailangang kumilos alinsunod sa kagustuhan ng 8 dakilang pamilya. Halimbawa, ang pamilya Benson ni Roger Benson ay talagang malalim na konektado sa pamilya Arellano, isa sa 8 dakilang pamilya, maging sa pamamagitan ng mga alyansa sa kasal o mga ugnayan sa ilalim ng pamamahala, at iba pa. Kuwit, ang guhit ng liwanag na dumating sa Breakback Kunlun Mountain ay isang panauhing elder mula sa pamilya Benson ng Guard City, siya rin ang pinakamabilis sa kanila, na kilala bilang Palmer Lady Wind. Ang taong ito, na may apelyidong Palmer, ay isang babae, at kahit na ang Palmer clan ay isang maliit na pamilya na may kakaunting mga inapo, taglay nila ang likas na banal na kakayahang kontrolin ang hangin. Ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang katangian ng hangin at gamitin ang mga batas ng hangin, nakalulungkot lamang nakakaunti ang mga supling ng Palmer clan, kung hindi, magiging isang super clan din sila. Kaya naman, ang Palmer clan ay umaasa na ngayon sa pamilya Benson, at nagiging mga natatanging panauhin sa kanilang tahanan. Dumating si Palmer Lady Wind sa Breakback Kunlun Mountain at, matapos maobserbahan ang sitwasyon, bumalik din upang magulat. Pagkaalis ni Palmer Lady Wind, isang tuloy-tuloy na alon ng mga guhit ng liwanag ang sumilay mula sa iba't ibang direksyon, na may parehong layunin na imbestigahan ang sitwasyon. Ngunit ang tanging nakita lang nila ay ang bundok na nababalot ng isang porma sayon at hindi nila maaninag kung ano ang nasa loob ng Breakback Mountain, kaya dali-dali silang bumalik upang magulat. Napag-usapan na, pagkatapos bumalik ni Quicker Shot mula sa 6th boss ng Breakback para magulat tungkol sa Breakback Mountain, agad na nagpa siya si Big Boss Cassaday na ipadala si 3rd boss na pinangunahan ang 1,000 katao na pumasok sa Breakback Mountain para maghanap ng mga kayamanan at patuloy na magulat tungkol sa sitwasyon doon. Sa loob ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ng Guardia, nagpadala rin sila ng isang maliit na pangkat, sa pangunguna ni Holland Benson, ang anak ni Panginoon ng lungsod na si Roger Benson, kasama ang 100 makapangyarihang deboto upang pumasok sa Breakback Mountain. Kasabay nito, ang iba pang mga organisasyon sa lungsod at maging ang mga pangkat ng Hunter ay nagsimulang kumilos patungo sa Breakback Mountain. Dahil ang lugar na ito ay matatagpuan sa Hilagang Kanluran na may kakaunting eksperto, kahit na mapansin ng mga sentral na makapangyarihang pamilya mula sa 8 mahusay na pamilya ang paglitaw ng bahaghari dito, aabutin pa ng ilang araw bago sila makarating. Kaya naman,
Maaari lamang nilang utusan ang mga taong nakatago sa Guard City na magmanman muna at maghanap ng mga kayamanan, habang naghihintay sila ng balita anumang oras. Siyempre, may ilang eksperto na sa mataas na antas na paparating na, halimbawa, ang mga nasa antas ng Diyos Hari at maging ang ilan sa antas ng banal na emperador ay nagmamadaling patungo sa breakback. Ang hindi alam ni na Yusuf Zoc, Alden Baxter, at Leonidas King ay ang kanilang breakback Kunlun Mountain ay naging sentro na ng Heavenly Realm, kung saan ang tingin ng lahat ay nakatuon sa lugar na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1278 Zayden Newton. Ang mga unang dumating sa Big Bot Kunlun Mountain ay ang libong bandido pa rin mula sa Breakback Mountain, na pinamumunuan ni Zayden Newton. Bawat bandido ay piling tao, at si Zayden Newton mismo ay isang Junior God King. Totoo nga, ang ikatlong boss ng Breakback Mountain ay pinangalanang Zayden Newton, nagkataong kapareho ng apelyido sa entablado ni Yusuf Zoc noon. Gayunpaman, ang Zayden Newton na ito ay ipinagkaloob ng kanyang mga magulang, habang ang Zayden ni Yusuf Zoc ay isang palayaw lamang. Ang dahilan kung bakit tinawag ng ganito si Zayden Newton ay dahil isa rin siyang demon cultivator na umakyat mula sa lower realm bilang bahagi ng Black Bull Clan. Ang lalaking ito ay likas na pinagkalooban ng napakalaking lakas at nagtataglay ng mga likas na banal na kakayahan. Siyempre, huwag mong ipagpalagay na katangahan ang karera ng toro, at huwag mong isipin na ang pagiging malaki ay pagiging mahina. Ang pagiging ikatlong boss ni Zayden Newton, ang pag-akyat sa Heavenly Realm, at maging ang pagkamit ng katayuan bilang Supreme Divine King, ay nagpapahiwatig na siya ay napakatalentado. Nang dumating si Zayden Newton sa paanan ng bundok Big Bot Kunlun kasama ang 1,000 malalakas na sundalo, hindi siya nagmadaling umakyat sa bundok kundi tumayo sa harap ng karamihan at sumigaw, isang bahaghari ang lumilitaw dito, isang tanda mula sa makalangit na daw. Tiyak na mayroong isang mystical na kababalaghan na nangyayari, at ang paglitaw ng isang bahaghari ay nangangahulugan na ang buong kaharian sa langit ay dapat malaman ang tungkol dito. Kaya malapit nang may ibang mga kapangyarihan o Panginoon na darating dito. Ang ating gawain ay hanapin ang penomenong isinilang sa mundong ito bago pa man ito mahanap ng iba. Gayunpaman, ang porma sayon dito ay mapanlin lang, bagaman batay sa 9 na palasyo at 8 trigram, naglalaman ito ng isang espesyal na enerhiya sa loob, kaya mag-ingat kayong lahat, at umasa sa isa't isa, sumunod sa likuran ko. Pagkatapos magsalita ni Zayden Newton, iniunat niya ang kanyang palad, at pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na dakilang palakol, na tumitimbang ng hindi bababa sa 10,000 kT, kumikislap ng itim na liwanag at naglalabas ng makapal na amoy ng dugo maliwanag, maraming buhay na ang tinapos nito. Samantala, nagtatago sa loob ng porma sayon sina Yusuf Zoc, Leonidas King, at Alden Baxter. Sa sandaling iyon, silang tatlo ay nalito dahil nang matapos nilang anihin ang mga kayamanan at simulan ang pagbibilang ng mga ito, natuklasan nilang maraming tao ang dumating sa labas. Total, ang pagdating ng 1,000 tao ay lumikha ng malaking kaguluhan, kaya agad na tumakbo ang tatlo sa gilid ng porma sayon upang sumilip sa labas. Ang sulyap na ito ay nagpakulay sa kanilang mga mukha. Ang pinuno ay hindi bababa sa 2.5 metro ang taas, maitim ang kutis, parang higanti, at ang kanyang katawan ay walang tigil na nagbubuga ng malalakas na hininga. Hindi na kailangang manghula, ang taong ito ay isang supermaster. Nakita ni Yusuf Zoc ang banal na haring si Dominic Berger, kaya naramdaman niya na ang higanteng may maitim na mukha na ito ay nasa antas ng Diyos na hari. Isang hari ng Diyos, magdadala ng 1,000 tao sa kanilang bundok Kunlun. Tungkol saan ba lahat ito? Silang tatlo, na nakatago sa porma sayon, ay maingat na nakinig sa sinabi ng higanteng may maitim na mukha at agad na naintindihan. Ang nakaraang bahaghari ay hindi walang dahilan, ito ay sumisimbolo ng paglitaw ng mga kayamanan, na nagudyok ng babala mula sa makalangit na daw, at nang lumabas ang bahaghari, makikita ito ng lahat sa makalangit na kaharian. Sina Yusuf Zoc, Alden Baxter, at Leonidas King ay lubos na natulala. Kung alam lang ng buong Heavenly Realm, hindi magtatagal ay mapupuno na ng mga tao ang bundok Kunlun, di ba? Pagdating ng panahong iyon, hindi mabilang na mga individual ang susugod sa porma sayon para umakyat sa bundok, at silang tatlo ay nasa tuktok nito, kaya tiyak na hahabulin sila ng mga amo na iyon. Boss,
Anong gagawin natin? Tanong ni Alden Baxter, nanginginig ang mga labi, uurong na ba tayo sa Jade Sea at Cloud Sky? Hindi talaga solusyon iyan. Hinampas ni Leonidas King sa ulo si Alden Baxter. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, pinilit ang sarili na kumalma habang mabilis na iniisip kung ano ang gagawin at kung paano maiiwasan ang krisis na ito. Habang mabilis siyang nag-iisip ng mga opsyon, ang higanteng may maitim na mukha na may dalang higanteng palakol ay nagsimulang umakyat sa bundok. Teka, tumigil ka. Biglang sumigaw ng malakas si Yusuf Zoc. Alam niya na ang kanyang porma sayon ay hindi makakatagal sa isang marahas na suntok mula sa isang banal na hari, kaya madaling masisira ng higanteng may maitim na mukha na ito ang tatlong porma sayon na kanyang inilagay at maaabot ang tuktok ng bundok sa isang iglap. May tao riyan. Sabay-sabay na hinugot ng libong bandido ang kanilang mga magic treasure divine weapons, habang balisang nakatingin sa tuktok ng bundok. Sa totoo lang, may mga puno sa bundok, at damo sa ilalim ng mga puno, at mula sa labas, wala talagang makikitang tao. Pero kapag nakapasok ka na sa bundok, magbabago ang tanawin, at mahuhuli ka sa loob ng formation. Sino ang nandyan? Magpakita ka sa akin, kung hindi ay isusumpa kong dudurugin ka ng palakol ko. Sigaw at panguuyam ni Zayden Newton, isa siyang banal na hari, bagamat isa siyang nakababata, sa hilagang kanlurang rehiyong ito, kakaunti ang mga taong kayang pumatay sa kanya, kaya wala siyang takot. Ano ang kailangan mo sa bundok ko, senyor? Tanong ni Yusuf Zoc, hindi pa rin nakikita, at nagtatanong. Iyong bundok. Sandali yang natigilan si Zayden Newton. Bundok ko ito, na orihinal na pinangalan ng Twin Peak Mountain. Binili ko ito mula sa Guard City sa hilagang kanluran mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Kamakailan lamang, nagtayo ako ng isang protection na porma sayon sa paligid ng bundok at naghanda na magtayo ng hiwalay na tirahan. Pero hindi ko alam kung paano ko nasaktan ang tanyag na taong ito, bakit ko inatake ang bundok Kunlun ko. Anong Twin Peak Mountain? Anong bundok Kunlun? Ang bundok na ito ay walang iba kundi ang Big Buttock Mountain. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng mga salita mo sa akin. Umalis ka sa loob ng 3 hininga, o sa isang iwasto ng aking palakol, ibabagsak ko ang bundok. Sigaw ni Zayden Newton. Sa loob ng formation, pinunasan ni Yusuf Zoc ang kanyang mukha, at muling lumitaw ang tatak, habang palabas din siya. Nanatili sina Leonidas King at Alden Baxter sa loob ng formation. Bakit may tatak ka rin sa mukha? Pinaikit ni Zayden Newton ang mga mata nang makita niyang sumusulpot si Yusuf Zoc. Una, hindi niya matukoy ang antas ng kultura ni Yusuf Zoc, at pangalawa, may marka rin sa mukha ang lalaki. Alam niya na ang mga taong may tatak ay kumakatawan sa mga banal na lingkod, hindi pinapayagang malayang gumala, arestuhin sila ng gobyerno, at ang mga may tatak ay kadalasang tumatakas mula sa mga minahan. Hindi alam ng Panginoon, ako rin ay isang pag-akyat mula sa mababang kaharian. Ibinunyag ni Yusuf Zoc ang sarili niyang pagkakakilanlan matapos makitang mayroon ang lalaking may maitim na mukha ng isa, balak niyang pakalmeyan ang isa pa. Mahilig sa kasama si Misery, tutal, pareho naman silang naging alipin noon, kaya dapat may pagkakasunduan. Wala akong pakialam kung umakyat ka man mula sa lower realm o hindi, bilisan mo at buksan ang formation sa bundok na ito at papasukin mo ako. Medyo balisa si Zayden Newton, dahil malapit nang dumating ang mga puwersa mula sa Guard City sa hilagang kanluran. Siguro hinahanap ng Panginoon ang bihirang kayamanan na lumitaw sa bundok na ito. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Yusuf Zoc. Ano? Nakita mo? Nasaan ito? Anong klaseng pambihirang kayamanan? Nagulat si Zayden Newton, at natuwa rin ang libong tulisan. Ito ay isang puno ng bunga ng paglikha. Kung makapaghintay lang sana ang Panginoon. Sabi ni Yusuf Zoc, saka tumakbo pabalik sa bundok, kumuha ng isang bunga ng paglikha at mabilis itong itinanam. Ilang sandali pa, namulaklak at namunga ang puno ng prutas na naglikha, at pagkatapos ay tumakbo siyang pabalik. Ano na ang sitwasyon? Akayin mo ako agad papunta sa puno ng prutas na iyan ng paglikha. Tuwang-tuwa si Zayden Newton. Isang puno ng prutas ng paglikha, bagamat hindi isa sa 4 na dakilang pambihirang katangian ng kaharian sa langit, isa pa rin ito sa nangungunang 10 kayamanan. Panginoon, sumunod po kayo sa akin,
Ngunit hinihiling ko sa Panginoon na mangako sa akin ng isang bagay, kung hindi, sisirain ng dalawa kong kapatid na nasa loob ang lahat ng mga bunga ng paglikha. Biglang nagsalita si Yusuf Zok. Ano ang problema? Tanong ni Zayden Newton, habang nakakunot ang noo. Iwan mo sa amin ang 3 piraso. Madali lang yan mapagkasunduan, akayin mo ako agad sa creation fruit tree. Iminuwestra ni Zayden Newton sabay kaway ng kamay. Panginoon, sumunod po kayo sa akin sa loob. Gumawa si Yusuf Zok ng isang mapang-akit na kilos. Ikatlong boss, mag-ingat sa panlilinlang. Opo, ikatlong boss, mag-ingat kayo, malamang may masamang balak ang lalaking ito. Dapat tayong lahat ay pumunta ng sama-sama. Binalaan ng mga bandido ang ikatlong boss na mag-ingat. Ngunit napangisi si Zayden Newton, hindi ako natatakot sa langit o sa lupa, matatakot ba ako sa iyong maliliit na katusuhan? Tingnan natin kung anong mga trick ang magagawa mo. Pagkasabi niyan, naglakad na papasok ng bundok si Zayden Newton. Hinding-hindi, agad na sumunod sa kanya si Yusuf Zok papasok. Dahil sa patnubay ni Yusuf Zok, hindi nakita ni Zayden Newton ang siyam na nagliliyab na butas pagkatapos makapasok sa bundok, tanging bundok na lang ang nanatiling bundok, puno na nanatiling puno. Ilang sandali pa, natano din ni Zayden Newton, mula sa malayo, ang puno ng prutas ng paglikha na may siyam na kumikinang na prutas ng paglikha, nakakaakit talaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1279 na pagiging bully. Ang bunga ng paglikha ay maaaring magpahusay ng swerte at kapangyarihan ng isang tao. Ang isang bunga ng paglikha ay kayang magbigay daan sa isang mababang antas na banal na persona na direktang paikliin ang pelot ng asensya, at ang pagkakaroon ng pelot ng asensya ay katumbas ng pagkakaroon ng mismong sangnilikha. Bukod dito, kahit kainin ito ng isang banal na hari, maaari rin itong pataasin ang kanilang swerte at kapangyarihan, at may pagkakataon pang makapasok sa kanilang kasalukuyang kaharian. Tumakbo si Zayden Newton papunta sa paanan ng creation fruit tree, sakam na sinulyapan ang siyam na prutas, at isinuksok ang lahat ng siyam na creation fruits sa kanyang bag habang hinahaplos ang kanyang manggas. Whoosh! Nang mapitas na ang siyam na prutas, biglang naging abo ang creation fruit tree at naglaho ng walang bakas, at napadilat si Zayden Newton sa pagkamangha. Panginoon ko, hindi ba't sinabi ninyong mag-iiwan kayo ng 3 para sa akin? Sabi ni Yusuf Zok na may pangit na ekspresyon sa mukha sa oras na ito. Sinabi ko ba yun? Ano bang sinabi ko? Pag-alit na tanong ni Zayden Newton. Sabi mo, isish. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, oo, sigurado. Kapag nakabalik na ako sa ating Breakback Mountain at ang mga natirang core ay tumubo at maging mga puno ng prutas at mamunga muli ng creation fruits, tiyak na mag-iiwan ako ng 3 para sa iyo, natatawang sabi ni Zayden Newton. Panginoon ko, hindi mo tinutupad ang iyong pangako. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Mukhang hanggal ang taong ito, pero napakatuso niya. Umalis ka, iinisin mo ako at bubunutin ko ang malandi mong Big Butt Hill. Sus Mariosep, nakikipagtawaran ka sa akin, sino ka ba sa akala mo? Paano nagawang mag-iwan ni Zayden Newton ng 3 bunga ng paglikha? Siyam lang sila sa kabuuan, pagkatapos niyang kunin ang mga ito pabalik, sapat na lang para sa bawat isa sa siyam na pinuno ng pamilya na magkaroon ng isa. Sumulyap si Zayden Newton kay Yusuf Zok at ngumisi, kung isa sa alang-alang na medyo tapat ka, hindi ko sinira ang porma sayon mo. Kung hindi, nabasag ko na sana yan ngayon, emph. Pagkasabi niyan, mabilis na umalis ang lalaki sa bundok, kasama ang grupo ng maliliit na bandido. At pagkaalis ni Zayden Newton, sabay na lumabas sina Alden Baxter at Leonidas King, habang nagmumura si Alden Baxter, ang anak ng putang iyan, isa siyang demonyong toro. Nagngingit-ngit din ang mga ngipin ni Leonidas King, nakakainis na masyadong mababa ang ating mga antas ng paglilinang, kung hindi ay pinahirapan natin siya. Hindi rin mapigilan ng ating porma sayon ang demonyong toro na antas Diyos na iyon, muling bamantong hininga si Alden Baxter. Biglang tumawa si Yusuf Zok ng sandaling iyon, hindi mahalaga, ilang copyright fruits lang naman yan, marami tayo rito. Kaya ano ang susunod nating gagawin? Tiyak na may darating pang ibang mga eksperto. Pagdating nila rito para maghanap ng kayamanan, ano ang gagawin natin? Tanong ni Alden Baxter.
Sabihin mo na lang na ninakaw sila ng demonyong toro na iyon. Habang nag-uusap ang tatlo, may isa pang dumating sa labas, si Holland Benson iyon, ang anak ng Panginoon ng lungsod, na nangunguna sa isang pangkat na tumatakbo palapit. Siyempre, hindi siya direktang sumugod sa formation, ngunit kumunat ang noo at nagutos, anong ginagawa ng isang formation dito? May isang taong sisirain ang formasyong ito, bilisan mo. Teka, batang Panginoon Benson, maghintay ka lang. Sigaw ni Yusuf Zoc habang tumatalon palabas ng bundok. Ha, ikaw, Abraham Nash. Nang makita si Yusuf Zoc, agad itong nakilala ni Holland Benson. Noong panahon na nakikipag-ugnayan si Yusuf Zoc sa Guard City sa maraming kilalang tao at mga batang amo, 2 beses siyang uminom kasama si Holland Benson, bagamat si Holland Benson, dahil sa kanyang katayuan, ay hindi masyadong nakausap si Yusuf Zoc. Pero magkakilala nga pala silang dalawa. Bata, dapat mo akong ipagtanggol. Biglang pinunasan ni Yusuf Zoc ang kanyang mga luha. Anong nangyari? Ano ang nangyayari? At, ang bundok na kinontrata mo ay itong Breakback Mountain. Naalala ni Holland Benson na nabanggit sa kanya ni Yusuf Zoc ilang taon na ang nakalilipas na nakakontrata siya ng 2 bundok sa lugar na ito, ngunit noong panahong iyon ay hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Tungkol naman sa pagbabago ng Breakback Mountain patungong Kunlun, may talangan ito sa mansyon ng mga Panginoon ng lungsod, ngunit nakasanayan pa rin ng mga lokal na tawagin itong Breakback Mountain, kaya nanatili ang pangalan nito. Isa pa, hindi alam ng mga lokal na ang Breakback Mountain ay binago na sa Kunlun Mountain. Oo, hindi ba't nasabi ko na sa'yo dati? Dakilang batang Panginoon, hindi pa katagalan, isang puno ng prutas ng paglikha ang tumubo sa bundok na aking kinontrata. Ito ay sumibol mula sa lupa, namulaklak, namunga, at pinagsama-sama ang 9 na bunga ng paglikha. Pero nang malapit ko nang kainin ang mga prutas kasama ang 2 kong kapatid, libu-libong tao ang dumating. Isang matipunong lalaki na may maitim na mukha, may hawak na higanteng palakol at nagsasabing taga Breakback Mountain, ang bumihag sa amin at dinala kami sa isang formation. Binunot niya ang puno ng prutas ng paglikha kasama ang mga ugat nito. Dakilang batang Panginoon, pakitulungan po ako, isa itong lantaran na pagnanakaw. Ang bundok na ito ay hindi walang may-ari, ako ang tunay na may-ari nito. Kaya, kahit anong tumubo rito ay akin dapat, di ba? Para sa iba na sa pilitan itong kunin, paglabag iyon sa batas, hindi ba? Aba, tunay nga, ganoon nga, dahil kinontrata mo ang bundok, kahit pa tumubo ang isang Divine Spirit Stone Tree o isang Divine Peach Tree, magiging pribadong pag-aari mo pa rin ito. Kung sinusubukan ng iba na nakawin ito, nilalabag talaga nila ang batas. Medyo nalito si Holland Benson matapos maibigay ni Yusuf Zoc ang kanyang mahabang paliwanag. Kung gayon, pakisuyong ipagtanggol ang aking layunin, dakilang batang Panginoon. Sabi ni Yusuf Zoc kasabay ng pagpupugay at pagyuko. Sabi mo may tumubong puno ng prutas ng paglikha rito. At binunot ito ng isang higanteng may itim na mukha. Isang taong mukhang think tank ang humakbang paarap at sinuring mabuti si Yusuf Zoc. Talagang sigurado. Siguro iyan ang ikatlong boss ng Breakback Mountain, Zayden Newton. Napasinghap ang think tank, nahuli na tayo sa pagdating, mas malapit ang lugar na ito sa Breakback Mountain, kaya normal lang na nauna sila sa atin. Ano, Zayden Newton ang pangalan ng taong iyon? Biglang natulala si Yusuf Zoc. Paano nangyaring may isang taong nagngangalang Zayden Newton? Hehe, Kuya Nash, baka hindi mo alam na ang mga tulisan at demonyo ay naglapana sa Breakback Mountain. Hindi pa rin sila nalipol kahit ilang beses nang sinubukang gawin ito. Sa pagkakataong ito ay ninakaw na nila ang mga bunga ng paglikha, mukhang oras na para linisin muli ang mga bandido. Kapag sinakop ng mga bandido ang lupain, hindi mabubuhay ng mapayapa ang mga tao. Pagkabalik ko sa lungsod, iuulat ko ang bagay na ito sa aking amang hari. Gayunpaman, biglang napataas ang kilay ni Holland Benson, anong ginagawa mo rito? Naghahanda akong magtayo ng isang homestead sa bundok at manirahan dito. Sagot ni Yusuf Zoc, na tila naguguluhan. Ganoon ba? Sige, tingnan mo nga. Sabi ni Holland Benson habang paakyat ng bundok.
Pangalawa at pangatlong kapatid, buksan ninyo ang formation at papasukin sa bundok ang dakilang batang Panginoon at ang mga tanyag na panauhin. Hindi sila pinigilan ni Yusuf Zok dahil ang pagpigil sa kanila ay magmumukhang kainahinala, kaya naman hayagang pinapasok niya ang lahat. Ang formation ay kontrolado ni Leonidas King, kaya nang pumasok ang mga tao sa bundok, wala silang naramdamang anumang formation at hindi sila gumala papasok sa isang illusion array. Matapos maglakad paakyat ng bundok, maraming tao ang gumamit ng kanilang banal na pananaw upang magmanman, ngunit pagkatapos ng mahabang paghahanap, wala silang nakitang anumang likas na kayamanan. Kasalukuyan kong dinidisenyo ang mga linya ng ley dito, gumuguhit ng mga blueprint ng konstruksyon, at sa lalong madaling panahon, kakailanganin kong umupa ng mga manggagawa mula sa lungsod para magtayo ng mga bahay. Kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo ako mamaya. Magkaibigan naman tayo, kaya huwag kang mahiya. Ang dakilang batang Panginoon, tulad ng ibang mga batang amo mula sa lungsod, ay medyo hindi sigurado kung si Abraham Nash ay tunay ngang isa sa mga Nash, kaya kahit papaano sa unang tingin, siya ay napakagalang. Talaga, ipinagpatuloy ni Yusuf Zok ang kanyang mga pagbati kasabay ng mga kamao na pagsaludo. Di nagtagal, umalis na si Holland Benson at ang kanyang mga kasama, at ang mga dumating kalaunan sa paanan ng Breakback Mountain ay nakarinig na ang kahangahangang mga bunga ng paglikha ay kinuha ni Zayden Newton ng Breakback Mountain, kaya agad nilang iniulat ang impormasyong ito sa lahat ng tao. Matapos paalisan si Holland Benson at ang kanyang grupo, agad na nag-isa si Yusuf Zok. Gustong-gusto niyang maabot ang Sky God rank dahil pagkatapos makamit ang katayuang iyon at mapalakas ang formation, kahit pa may pumasok na Divine King, hindi siya matatakot. Bukod dito, wala pa rin siyang planong umalis sa bundok Kunlun. Hindi lamang niya nais na magtayo ng mga bahay dito kundi pati na rin magtayo ng isang lungsod. Sa hinaharap, ang lugar na ito ang magiging base niya para sa tumataas na kapangyarihan sa Heavenly Realm. Sina Holland Benson at Leonidas King, na parehong nagpipigil ng galit, ay nagsimulang humigop ng katas ng Great Divine Peaches. Gusto rin nilang maging mas malakas kailangan nila dahil sa ganoong paraan lamang sila hindi maaapi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1280 kainin ang banal na peach. Mas nakaramdam pa ng pagkadismaya si Yusuf Zok sa loob-loob niya kaysa kina Alden Baxter at Leonidas King, ngunit alam niya kung paano iakma ang sarili. Matapos ang napakaraming taon ng mga pagsubok at paghihirap, nasanay na rin siya. Napakalinaw niya na sa Heavenly Realm na ito, wala siyang kwenta. Kaya naman, hindi niya pinlanong pumunta patimog o sa mga mayayamang lugar na iyon dahil mag-iiwan ito ng mga anino sa kanyang puso. Dahil walang magawa at laging inaapi, bakit pa pupunta sa timog para magdusa? Kaya naman, nanirahan siya sa malalaking puwitan na kabundukan ng Kunlun. Gayunpaman, nakaginhawa na ang maraming taon ng mga tagumpay ay naging napakalaki. Ang iba't ibang kayamanang natagpuan nila ni Alden Baxter ay sapat na upang patuloy siyang lumakas. Nilunok niya ang isang buong Great Divine Peach, kahit na sinabihan siya ni Alden Baxter na huwag itong kainin ng direkta, ngunit hindi siya natatakot na mabusog ng sobra dahil alam niyang ang dagat ng kanyang laman loob ay isang walang hanggang hukay, at kahit isang Great Divine Peach ay maaaring hindi sapat. Tunay nga, matapos lumunin ng buo ang Great Divine Peach, bukod sa pag-alo ng kanyang katawan at patuloy na pagyanig ng kanyang mga laman loob, kasabay ng walang katapusang pag-iipon ng divine power, hindi man lang siya nakamit ang isang life soul pellet. Tama, kung ang iba ay kumain ng isang dakilang banal na peach, maaari silang maging isang mababang Diyos sa langit, ngunit pagkatapos niyang kumain ng isa, hindi man lang siya naging isang intermediate divine person. Magulo ang kanyang laman loob, at patuloy na nagsasama-sama ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya nakamit ang life soul pellet. Gusto ko talagang makita kung ilang divine peaches ang kakailanganin ng life soul pellet ko. Si Yusuf Zok ay parehong nasa sabik at hindi mapakali, nasa sabik dahil naiiba pa rin siya sa iba, at hindi mapakali dahil medyo natatakot siyang hindi niya makukuha ang life soul pellet. Kinain niya ang pangalawang divine peach, ang dagat ng mga laman loob ay patuloy na naipon ang enerhiya, tila lalong lumalaki, at patuloy din niyang pinatakbo ang Grand Circulation Cycle, nilulutas ang enerhiya ng Divine Peach habang sinusubukan ding paikliin ang Life Soul Pellet.
Sa kasamaang palad, ang pangalawang Great Divine Peach ay tila isang patak din sa balde, at hindi pa rin siya nakatanggap ng Life Soul Pellet. Magpatuloy ka, nabigla siya sa sarili niyang parang walang kalalimang dagat ng mga lamang loob. Matapos kainin ang ikatlong peach at hindi pa rin namumuo, at pagkatapos ay ang pang-apat, pang-lima, at pang-anim na peach, hindi pa rin mabuo ang Life Soul Pellet, at bahagya pang naramdaman ni Yusuf Zoc na parang hindi niya makakamit ang isang Life Soul Pellet. Dahil napakalaki ng dagat ng mga lamang loob na ito. Kung ang laman loob ng ibang tao ay isang malaking tangke, kung gayon ang sa kanya ay isa palang lawa, o mas malaki pa sa lawa posibleng isang totoong dagat. Ang pang-13, ikalabing-4, hanggang sa ikalabing-8 peach. Biglang nagkaroon ng matinding pagyanig sa dagat ng kanyang mga laman loob, at pagkatapos ay nagsimulang gumana ng mag-isa ang Grand Circulation, lahat ng enerhiyang naipon mula sa 18 Great Divine Peaches ay patuloy na nagtatagpo at nag-ipon, at habang ito ay bumibilis ng bumibilis, pagkatapos ng mahigit 12 paghinga, na may kasamang putok, sa gitna ng isang malaking pagyanig ng dagat ng mga laman loob, isang Life Soul Pellet, na parang isang golden core, ang nakamit. Gayunpaman, hindi ito ginintuan, kundi isang maputlang lilang kulay, at sa sandaling makamit ang Life Soul Pellet, naramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago ng divine power na inilalabas nito, at gayon din, ang Life Soul Pellet ay konektado sa kanyang isipan. Nang suriin niya gamit ang kanyang banal na kamalayan, nakita niya ang sarili niyang anino sa loob ng Life Soul Pellet. Hindi iyon ang aktwal na siya, kundi ang kanyang kaluluwa ng buhay. Umungol, umungol. Habang mausisa na sinusuri ni Yusuf Zoc ang Life Soul Pellet, dalawang dagandong ang sabay na nagmula sa magkaibang direksyon, at dalawang nakasisilaw na lilang ilaw ang pumailanglang mula sa lupa. Nang bawiin ni Yusuf Zoc ang kanyang banal na kamalayan at tumangala, nakita niya sina Alden Baxter at Leonidas King na naglalabas ng liwanag mula sa kanilang mga ulo, ang kanilang aura ay marahas na tumataas, kasabay ng mga bungkos ng enerhiya na tila nababaliw. Dumating na ang aking kapahamakan, ang kapigatian ng Diyos. Nagningning ang mga mata ni Leonidas King, sa sandaling ito ay puno ng sigla at nakatingala sa langit, tila dinadama ang makalangit na daw. Boss, dumating na rin ang kapahamakan ko, ha, ang galing. Ha. Pagkatapos lumipad ng mataas sa kalangitan, nagkatinginan ang dalawa at humagalpak sa tawa. Ang iba ay kailangang gumugol ng milyon-milyon, 10-10 milyon, o kahit daan-daang milyong taon para maging isang mababang Diyos sa langit, samantalang tayo, 6 na oras lang ang ginugol natin, ito. Ito ang pagkakaiba ng isang henyo sa isang ordinaryong tao. Medyo mayabang si Alden Baxter at may magandang dahilan para magyabang, 6 na oras. Hindi lamang niya pinaikli ang tableta ng putik, kundi nakamit din niya ang katayuan ng mababang Diyos sa langit. Ilang tao sa mundo ang makakagawa niyan. Hehe, hindi naman malaking bagay yon. Kumain ako ng 2 Great Divine Peaches, kahit sino pa man ay makakagawa rin ng pareho kung meron sila. Si Leonidas King, na alam pa rin ang kahihiyan, ay nagsabi ng totoo. Ang ibang tao ay walang mga high-level na tagapagtanggol, maglalakas loob ba silang kumain ng 2 Great Divine Peaches? Wala kaming anumang matataas na antas ng tagapagtanggol, at nakakain kami ng 2 Great Divine Peaches sa loob ng 6 na oras. Iyan ang hamon ng buhay at kamatayan, isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Walang pakundang ang patuloy na pagyayabang ni Alden Baxter. Pareho silang baliw talaga. Matapos mabuli ngayon, plano sana nilang pigain ang juice at inumin ito ng dahan-dahan, ngunit pagkatapos ng ilang higop, napagtanto nila na kahit ang pag-inom ng marami ay hindi maaaring maging sanhi ng pagsabog ng kanilang katawan, kaya nagsimula silang uminom ng maramihan. Pareho silang nasa lower realm, hindi lang basta mga ordinaryong dakilang emperador, kaya natural lang na mayroon silang kanya-kanyang kayamanan at kakaibang kakayahan. Bukod pa riyan, sino sa dalawa ang hindi nabuhay ng 10,000 libo, daan-daang libo, o kahit milyon-milyong taon? Mga matandang halimaw naman sila, kung tutuusin. Mas marami silang karanasan sa buhay kaysa kay Yusuf Zoc. Total, wala pang ang 20,000 taong gulang si Yusuf Zoc noon. Sige, lalabas ako para tumawid sa kapigatian. Papunta na ako sa silangan.
Pagkatapos makipag-usap ng ilang salita kay Alden Baxter, lumipad palabas ng Great Bot Mountain si Leonidas King, at sumigaw din si Alden Baxter at lumipad pakanluran. Hindi sila nang ahas na manatiling magkasama, dahil natatakot sila na baka magdugtong ang kanilang mga paghihirap at magdulot ng sunod-sunod na reaksyon, na magiging masama. Medyo natigilan si Yusuf Zoc. Ang dalawang tampalasan na ito ay talagang haharap sa kapigatian para sa mga lower heavenly god ng ganito kabiles. Ang paghahambing ay tunay na magnanakaw ng kagalakan. Nako, panoorin natin silang malampasan ang kanilang mga paghihirap. Alam ni Yusuf Zoc na sa tuwing ang mga banal na persona ay umaabot sa isang tiyak na antas, mayroon silang sariling mga paghihirap. Ang mga Diyos ay may kani-kanilang mga paghihirap bilang Diyos, ang mga banal na hari ay may kani-kanilang mga paghihirap bilang hari, at ang mga banal na emperador ay may kani-kanilang mga paghihirap bilang emperador, at ang mga paghihirap na ito ay lubhang nakakatakot at hindi madaling malampasan, kaya tunay siyang nag-aalala na baka hindi malagpasan ng magkapatid na ito. Total, ang kanilang pagsulong ay pinabilis ng mga bihirang kayamanan, hindi ng likas na akumulasyon. Lumipad palabas si Yusuf Zoc ngunit nakatayo pa rin sa mataas na kalangitan dahil ang magkapatid ay nasa magkabilang direksyon, at kahit na pumunta siya roon, wala siyang magagawa. Kinailangan nilang harapin ang kanilang mga paghihirap ng mag-isa. Kumulog ang bawat isa sa kanila, ngunit pareho silang may maraming karanasan sa pagharap sa mga kapigatian, kahit papaano ay mayroon silang ilang alas, at pareho silang may maraming kayamanan, kaya kahit na maubusan sila ng enerhiya sa kalagitnaan, madali nilang makakain ang isang prutas ng kapalaran o isang prutas ng yin-yang upang mapunan ang kanilang enerhiya. Siyam na pagkulog at pagkidlat, at natapos ang lahat sa loob ng wala pang 10 minuto. Hindi gaanong kalakas ang siyam na kulog, at dahil pareho silang kumakain ng mga kayamanan habang nagaganap ang proseso, nagawa nilang tawirin ang kapigatian sa medyo gaskasing estado, ngunit masigla at tumatalbog pa rin sila habang lumilipad papunta sa tabi ni Yusuf Zoc. Boss, tayo ay naging mga lower heavenly gods. Parehong labis na nasa sabik sina Alden Baxter at Leonidas King, at habang nag-uusap sila, sinuri rin nila si Yusuf Zoc pataas at pababa gamit ang kanilang divine sense. Gayunpaman, hindi pa rin nila makita ang tunay na antas ng cultivation ni Yusuf Zoc, dahil ang kanyang cultivating god arts ay naiiba sa kanila. Ang sarili niyang teknik ay may mahiwagang katangian na pumipigil sa iba na makita ito. Ikaw, kumusta ka naman? Mausisang tanong ni Alden Baxter. Hindi naman masama, pinaikli lang ang tableta ng putik. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Ano, nakakamit mo ba ang mud pill? Ang bagal mo naman. Tingnan mo, ako at ang pangalawang kapatid mo ang magsisilbing tagapagtanggol mo, maaari mo nang direktang kainin ang divine peach ngayon, at pagkatapos mong gawin iyon, dapat ay kaya mo nang maging isang lower heavenly god. Kumaway si Yusuf Zoc at sinabing, nakakain na ako ng 18 divine peaches ng hilaw, at hindi ko pa rin ito natitikman. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, mag-isa ka at unawain ang iyong mga pananaw, pagtibayin ang iyong cultivation. Ano, kumain ka ba ng 18 divine peaches at ngayon lang na-condensate ang mud pill? Ha? Pareho silang natigilan. 18 banal na mga peach, sapat na ba iyon para gawing mga Diyos sa langit ang 18 banal na mga persona, ngunit ang kanilang amo ay umabot lamang sa katayuan ng isang intermediate divine person. Ano ba itong sitwasyon na ito?